Si Bora ay tinaguriang love coach. Siya ay lumahok sa isang radio consultation program, kasama ang 3 sikat na nailathalang aklat sa pakikipag-date. Ang mga aklat na ito ay nagtuturo sa mga mag-asawa ng tamang paraan para magmahalan. Nagbibigay siya ng mga pagsusuri sa sikolohiya ng kapareha, mga sitwasyong lumilitaw kasama ang mga solusyon. Sa panayam, ipinakilala niya ang kanyang aklat sa love coaching. Sinubukan ni Bora na ipakita ang magandang anggulo ng kanyang mukha para kunan ng litrato ng photographer. Sa maraming taon ng pananaliksik at pagpapayo sa pag-ibig, hindi nahirapan si Bora sa tanong ng reporter, habang ang reporter at ang photographer ay lubos na nakatuon sa kanilang propesyon. Ang pagsubok ni Bora na mag-pose at mag-ayos para makakuha ng pinakamagandang larawan para sa magazine ay ikinairita ng reporter at photographer. Sa huling bahagi ng interview, habang umiinom siya ng tubig, sinamantala ng photographer na kunan siya ng litrato para makakuha ng natural na shot. Nagulantang si Bora at nag-react dahil inakala niyang hindi maganda ang kanyang posisyon. Sa huli, nakakuha ang photographer ng napakaraming hindi perpektong larawan niya at pinili nila ang isa sa pinakapangit na larawan mula sa shoot na iyon upang ilathala kasama ng artikulo. Lubos itong nagpahindi komportable kay Bora. Ang pangit na larawang ito ni Bora ang siyang nakita ni Soo-hyuk. Nagtatag sina Jin-ho at Soo-hyuk ng isang publishing company. Kilala ni Han Sang-jin si Bora dahil sa kanyang kasikatan, kaya gusto niya itong hanapin para pirmahan ng kontrata sa paglalathala ng libro. Gayunpaman, walang magandang pakiramdam si Soo-hyuk kay Bora kahit hindi pa niya ito nakikilala o nakikilala. Ang pananaw ni Soo-hyuk ay ang pag-ibig ay isang personal na bagay at ang isang tulad ni Bora na nagpapanggap na isang know-it-all ay hindi pa tapos sa sarili niyang problema pero nakikialam na sa buhay ng iba. Ayon sa kanya, ang pagpapayo sa pag-ibig ay isang napakababaw na bagay. Pagkatapos ng ilang sandali, nanatili si Soo-hyuk sa kanyang paninindigan na wala siyang pagkakatulad kay Bora, kaya ayaw niyang makatrabaho ito. Samantala, pinilit ni Sang-jin si Soo-hyuk na makipagtulungan kay Bora. Samantala, sabik na sabik si Bora sa ikatlong anibersaryo ng kanilang pagmamahala ni Jo-wan. Ang hiling niya sa sandaling iyon ay isang maliit at makinang na bagay na ibinibigay ng lalaki sa kanyang nobya habang lumuluhod. Upang maghanda sa pagtanggap ng alok ng kasal ni Jo-wan, kailangan ni Bora na mag-makeup at magbihis ng kaakit-akit. Dahil malalim na ang ugali ni Bora sa kanyang propesyon, habang nag-a-apply siya ng makeup, nagbigay siya ng payo sa makeup artist tungkol sa tamang pag-ugali sa relasyon nito. Inihalin tulad ni Bora ang kanilang relasyon sa isang kumpanya at empleyado. Pagkatapos ay sinabi ni Bora na sa isang relasyon, hindi dapat ipinapakita ang lahat ng kalakasan at kahinaan ng sarili, kundi kailangan magtira ng kaunting pagiging misteryoso para tuklasin at alamin ng lalaki. Sa pag-ibig, hindi dapat magpakita ng pagkabusabo sa kapareha. Ang makeup session ay naging isang pribado at espesyal na love coaching session. Dumating si Bora sa date na labis na nasasabik at ang mga kilos ni Jo-wan ay lalong nagpakumbinsi kay Bora na magpo-propose na siya. Nag-order si Jo-wan ng mamahaling alak para magdiwang, pagkatapos ay nagpakita siya ng lubos na kaligayahan. Sa kasukdulan, nang gustong marinig ni Bora ang proposal, sinabi ni Jo-wan na nagtagumpay ang kanyang kumpanya sa negosasyon upang pagsamahin ang pagbebenta ng pritong manok at pizza. Pagkatapos noon, sa buong date, patuloy na nagsalita si Jo-wan tungkol sa kanyang kumpanya, sa kanyang mga magulang at sa kanyang sariling pressure sa pagmamana ng negosyo ng pamilya. Nahihiwagaan si Bora sa mga impormasyon tungkol sa negosyo at plano sa hinaharap ng karera na tinutumbok ni Jo-wan. Bago pa matapos ang kainan, nakatanggap si Jo-wan ng tawag sa telepono. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang bumalik sa opisina. Sa wakas ay nakalaya si Bora mula sa nakakabaliw na kapaligiran na kanyang tiniis sa loob ng 2 oras. Bumalik siya at ikinuwento ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan na si Yoo-jeong. Tumawa ang kaibigan niya, ngunit labis na naunawaan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Yoo-jeong na dapat sabihin ni Bora ang kanyang pagnanais na magpakasal. Tumutol si Bora at sinabing, "Ako ay babae kaya hindi ako unang magsalita." Pagkatapos, nang paalalahanan siya ni Yoo-jeong na mayroon siyang live na broadcast bukas, nakaisip si Bora ng paraan upang magbigay ng pahiwatig kay Jo-wan tungkol sa maliit at makinang na bagay. Para kumatawan sa isang proposal, balak ni Bora na siya ang magtulak para formal na mag-propose ang kanyang kasintahan. Ang kanyang radio broadcast ay pinakinggan ni Jo-wan at Soo-hyuk, kasama ang marami pang iba. Sa sandaling iyon, may isang babaeng tagapakinig na sumulat kay Bora at nagtanong na mayroon siyang 4 na taong relasyon sa isang lalaki, ngunit hindi pa nito sinasabi na mahal niya ito. Lahat ay malabo, hindi malinaw kung nagmamahalan ba sila o hindi. Pagkatapos marinig ang kwento, sinabi ni Bora sa babae na ang isang lalaki na hindi handang magbigay ng pangako sa ganoong uri ng relasyon ay nagpapatunay na hindi siya mapagkakatiwalaan at handang magsakripisyo. Kaya naman, pinayuhan ni Bora ang babae na hiwalayan na agad ang lalaking walang pangako. Naririnig din ni Sang-jin ang programa ni Bora. Nagtanong siya tungkol sa relasyon ni Soo-hyuk at Joo-jo. Lumabas na ang sitwasyon nilang dalawa ay eksaktong katulad ng sitwasyon sa radio broadcast na sinabi ni Bora. Hindi nagbibigay ng regalo si Soo-hyuk at hindi rin siya nagsasalita ng mga salita ng pagmamahal kay Joo-jo. Sa puntong ito, sinabi ni Sang-jin na kung ganoon si Soo-hyuk, mahirap magkaroon ng magandang pagtatapos. Umalis si Sang-jin pagkatapos sabihin na dapat basahin ni Soo-hyuk ang aklat na isinulat ni Bora. Nag-aalala rin si Soo-hyuk sa payo ni Bora at idinagdag pa ang mga salita ni Sang-jin. Sa huli, nagpa siya si Soo-hyuk na makipagtulungan kay Bora. Sinabi niya kay Sang-jin na mag-schedule ng pulong kay Bora para pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos, pumunta si Soo-hyuk sa tindahan ng alahas na balak bumili ng singsing para kay Joo-jo. Nagkataon na naroon si Bora sa tindahan, tinitingnan ang isang singsing na labis
niyang nagustuhan. Nakipagkita siya sa staff at sinabing babalik siya kasama ang kanyang kasintahan at dapat itong imungkahi ang singsing sa asul na kahon. Hindi gaanong pinapansin ni Suheok ang mga regalo, kaya nang tanungin siya ng staff kung para saan ang regalo, simpleng sinabi niya na gusto lang niyang magbigay ng regalo. Bumangon ang kanyang profesional na ugali. Sinabi ni Bora kay isang Jin na pinupuna si Suheok na ang mga regalo ay laging mailayunin at mensahe sa tatanggap. Pagkatapos ay sinabi niya sa staff na kung ibabalot ang regalo para kay Suheok, hindi na kailangan masyadong maging maingat dahil sigurado siyang ibabalik agad niya ang bagay na iyon dahil sa pagpuna. Dahil dito, nagalit si Suheok at ipinilit bilhin ang singsing na nagustuhan ni Bora. Wala nang nagawa si Bora dahil nagpapareserba lang siya at hindi pa naman binibili. Sakto namang tumawag ang kaibigan niya si Yoo-jeong at sinabing nakatanggap siya ng appointment mula sa publishing company. Agad din namang nakita ni Yoo-jeong si Jowan na lumabas ng tindahan ng alahas na may dalang maliit na bag sa kamay. Kinumpirma ng dalawang magkaibigan na singsing para sa proposal kay Bora iyon. Pagkatapos, umalis si Bora na labis ang kagalakan. Umaasa siyang magkakaroon ng mabilis at magandang wakas ang kanilang tatlong taong relasyon. Nakita ni Bora si Suheok na naghihintay kay Jojo at sininyasan niya itong magpatuloy sa pagpropose. Nagkataon naman na si Jojo. Siya pala ang may-ari ng liham na tinanong ni Bora kanina. Sinalubong ni Suheok si Jojo ng may kagalakan dahil plano niyang ibigay ang singsing dito. Ngunit pagkaupo pa lang nila, sinabi na agad ni Jojo na gusto niyang wakasan ang kanilang walang pangalan na relasyon kay Suheok. Gusto na raw niyang maghanap ng lalaking mapapangasawa at hindi na siya maaaring manatili sa isang relasyon na walang kinabukasan. Nagulat si Suheok sa sinabi ni Jojo. Naalala niya ang mga payo ni Bora sa radyo kanina. Napagtanto niyang si Jojo pala ang may-ari ng liham na humihingi ng payo at sinunod nito ang payo ng love coach na si Bora. Ngunit sa halip na ilabas ang singsing at lumuhod sa harap ni Jojo, si Suheok, nanatili lang siyang tahimik at bumili lang ng gamot para kay Jojo. Umalis si Jojo at umiyak na walang tigil sa kotse. Kaya nagtapos ang 4 na taon nilang relasyon na higit sa pagkakaibigan, ngunit kulang sa pag-ibig. Pagkatapos umalis ni Jojo, tinawagan ni Suheok si Sangjin para mag-usap. Pinagalitan ni Sangjin ang kanyang utol na bobo dahil hindi nito inilabas ang singsing at sinubukang panatilihin ang relasyon. Hindi tinanggap ni Suheok na may problema siya. Sinisi niya ang pagkasira ng kanilang relasyon kay Bora na di umano inagbigay ng kung ano-anong payo kay Jojo. Agad pagkatapos, sinabi ni Suheok na hindi niya kayang makatrabaho si Bora. Ang galit ni Suheok kay Bora ay sukdulan. Si Sangjin naman ay nahihilo sa kanyang utol na broken-hearted. Nagpakalasing si Suheok at nag-ingay buong gabi, paikot-ikot sa pag-iyak at pagsigaw kay Sangjin. Samantala, sa bahay ni Bora, lubos pa rin siyang umaasa at masaya. Naniniwala na ibibigay na sa kanya ni Jowan ang diamond ring sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, nanonood siya ng GC at kung saan siya tumingin ay nakikita niya ang mga larawan ng proposal nilang dalawa ni Jowan. Kinaumagahan, pagising niya, tumawag si Jowan at nakipagkita kay Bora pagkatapos ng kanyang broadcast. Tanghali, patuloy nang umingiti si Bora at nag-ayos ng napakaganda para makipagkita sa kanyang kasintahan. Ngunit nang hanapin niya ang paborito niyang damit, isinuot na pala at nilabhan ni Bumi at nasira. Pinagalitan ni Bora ang kanyang kapatid na babae dahil sa basta-basta nitong paggamit ng kanyang gamit. Sumigaw din si Bumi at nakipagtalo sa kanyang ate dahil ayaw nitong magpahiram ng gamit. Pagkatapos noon, sinabi ni Bumi na hindi bagay sa kulay ng balat ng kanyang ate ang kulay ililang damit. Pagkatapos ay pinayuhan niya ang kanyang ate na mas maganda at mukhang bata ang kulay rosas na damit. Ang dalawang magkapatid na nag-aaway lang kanina ay nagyakapan at masayang pumili ng damit. Samantala, nagising si Suheok pagkatapos ng isang gabing lasing dahil sa broken-heartedness kaya hindi siya maayos. Nang makita niya ang magkasintahan na kumakain ng magkasama, nilapitan niya ang mga ito at pinalayas. Habang nagpupulong ang lahat para sa trabaho, hindi makapag-focus si Suheok kahit isang minuto. Si Bora naman ay pumunta sa radio station ng may kagalakan para magtrabaho. Sabik siyang naghihintay sa date nila ng kanyang kasintahan. Dahil sa kanyang lakas bilang isang manunulat tungkol sa pag-ibig, nagbigay muli siya ng napakagandang payo. Sa kanyang mga tagapakinig, ang kanyang pananaw ay ang mga kababaihan ay dapat na mas dominante sa isang relasyon at ang mga babae ay dapat laging unahin ang kanilang sarili upang hindi sila masaktan. Lubos na masigla ang pagpapayo ni Bora at labis na nagustuhan ng mga tagapakinig sa lahat ng dako ang kanyang programa sa radyo, kaya naging napakapopular nito. Pagkatapos ng programa, nagkainan ang mga kasamahan habang si Bora naman ay nakipag-date kay Jowan. Pagkasakay pa lang nila sa kotse, sinabi ni Jowan na hindi maayos na nakasara ang trunk at pinababa siya para tingnan. Sa isip ni Bora ay lumitaw ang senaryo ng proposal. Ang trunk ay puno ng mga bulaklak at isang karatula na nagsasabing, "Will you marry me?" Ngunit nang buksan niya ang trunk, wala siyang nakita maliban sa strap ng backpack na nakaharang sa pinto. Pagkatapos nito, nanood sila ng scene sa sinehan. Inakala muli ni Bora na magpapalabas si Jowan ng video tungkol sa kanilang mga alaala at magpo-propose. Ngunit nakatulog si Jowan mula simula hanggang matapos ang pelikula at wala pa ring singsing. Pagkatapos, naglakad-lakad sila sa kalye. Yumuko si Jowan para itali ang sintas ng sapatos niya na inakala rin ni Bora na magpo-propose na ito. Sa huli, hindi pa rin lumitaw ang maliit at makinang na bagay. Hanggang sa ihatid ni Jowan si Bora sa bahay, pinaasa niya pa rin ito ng isang beses pa nang hingin niya ang 2 basurang tasa para dalhin. Sa bandang huli, pagkatapos ng halos isang araw na date, nanatiling tahimik at hindi alam kung nasaan ang maliit at makinang na bagay na hinihiling ni Bora. Ngunit si Bora na tanga ay hindi pa rin natauhan. Naalala ang tanong ni Jowan, "Matutulog ka ba agad mamaya?"
mamaya? Dali-daling nag-makeup ulit si Bora at nagsuot ng magandang damit para maghintay ng sorpresa mula sa kanyang kasintahan. Si Bumi naman ay nagbihis para mag-bar kasama ang kanyang mga kaibigan sa klase. Dito, nakilala niya ang isang sundalo na nagbabakasyon na nagngangalang niyang Jinho. Nang makita ni Jinho si Bumi, agad siyang nahulog sa pag-ibig. Tumakbo siya palapit kay Bumi at nagsalita ng mga cheesy na panunuyo, ngunit hindi naman kinainisan ni Bumi si Jinho. Binigyan pa nga niya ito ng kanyang numero ng telepono. Nang makuha ang contact number, masayang umuwi ang sundalong si Jinho. Sa sandaling iyon, umalis din si Bumi sa bar. Isang mayaman na binata na nanliligaw kay Bumi ang nagsabing gusto niyang ihatid ito pa uwi, ngunit may masamang balak. Lumabas si Bumi mula sa kotse ng mayaman na binata at nag-away sila dahil sinabi nitong binayaran niya ang inumin ni Bumi. Kinuha ni Bumi ang pera at inihagi sa binata bago umalis. Nang balaki ng binata na takutin siya, nagkataong malapit lang si Jinho. Tumakbo siya para tulungan si Bumi at pagkatapos ay sumama sa kanya sa bus pa uwi. Alas negatibo, 4 ng umaga na nang makauwi si Bumi. Si Bora naman ay nakaupo at nakatulog sa sala, naghihintay na makita si Joanne na nagtatapos ng isang mahabang araw ng paghihintay sa maliit at makinang na bagay na walang kasiguraduhan. Kinaumagahan, ayon sa schedule ng pulong, dumating sina Yoo Jeong at Bumi sa publishing company para makipagkita kina Sang-jin at Soo-heo. Masakit ang ulo ni Sang-jin dahil nagbago ng isip ang kanyang utol. Pagkatapos, habang nagtatalo ang magkapatid sa loob ng kwarto tungkol kay Bora at sa pakikipagtulungan na gusto ni Sang-jin, nagtanim ng galit si Soo-heo kay Bora dahil sa paghihiwalay nila ni Jojo. Kaya naman, nagsimula siyang magsalita ng masama tungkol dito. Sakto namang dumating sina Yoo Jeong at Bora sa pintuan ng meeting room at narinig ang lahat ng nangyayari sa loob. Sinabi ni Soo-heo na parang manloloko si Bora dahil ang tatlong aklat ay may tatlong magkakaibang larawan. Sa sandaling iyon, itinulak ni Bora ang pinto at pumasok na ikinagulat ni Sang-jin at Soo-heo. Pagkatapos ng ilang pagbati, nagkilanlan silang dalawa. Tinawag ni Bora si Soo-heo na ilalaki ng singsing. Pagkatapos ay umupo silang apat para pag-usapan ang trabaho. Ngunit sina Bora at Soo-heo lang ang patuloy na nagtatalo. Malinaw nilang ipinakita ang kanilang pagkamuhi sa isa't isa. Patuloy na nagtatalo tungkol sa mga larawan ni Bora at sa karanasan ni Bora sa pakikipag-date. Kinutya pa ni Soo-heo si Bora kung mayroon ba itong ifi sa pag-ibig dahil sa tingin niya ay puro lang ito yabang sa ere. Sinabi pa ni Soo-heo na hindi sapat ang pagiging kaakit-akit ni Bora sa ibang kasarian para maging isang love coach. Sinabi ni Bora na siya ay isang tagapayo, hindi isang manunukso. Sinabi ni Soo-heo na sa pag-ibig ay walang nananalo at natatalo. Tumuto si Bora at iginiit na ang sinong iniwan ay ang talo at ang sinong nakipaghiwalay ay ang nanalo. Pagkatapos nito, diretsahang tinanong ni Bora si Soo-heo kung gusto nitong makatrabaho siya dahil marami siyang naghihintay na alok ng pakikipagtulungan. Hindi sumagot si Soo-heo, sa halip ay tinanong niya si Bora kung gusto nitong makatrabaho siya. Si Bora ay nasa gitna ng pagkapanalo sa argumento. Kaya naman, sinabi niyang sabik siya sa ideya ng pakikipagtulungan kay Soo-heo sa hinaharap. Natuwa si Sang-jin nang makita niyang pumayag si Bora na makipagtulungan. Dahil sa masiging tensyon sa meeting room, inanyayahan ni Sang-jin ang lahat na magpunta sa ibang lugar para magpatuloy sa pag-uusap. Pagkatapos, nagpunta silang apat para kumain at uminom. Sinubukan nilang gumamit ng ilang baso ng beer para maibsan ang tensyon sa pagitan ni Bora at Soo-heo. Sa puntong ito, parehong nag-aatubili sina Soo-heo at Bora na mag-usap na nagpapahirap sa posisyon ni Sang-jin at Yoo Jeong sa gitna. Maging ang pagkuha ng numero ng telepono ng isa't isa ay hindi naging komportable para kina Bora at Soo-heo. Pagkatapos kumain, nagpunta silang lahat sa karaoke. Sina Sang-jin at Yoo Jeong ay sinubukang buhayin ang kapaligiran at paglapitin sina Bora at Soo-heo. Pagkatapos, pumili si Bora ng kanta na tila pinatungkol kay Soo-heo at kumanta siya na parang pinapagalitan si Soo-heo ng paulit-ulit. Ang liriko ng kanta ay nagsasabing huwag magsalita ng masama sa likod ng iba. Nang si Soo-heo naman ang kumanta, pumili siya ng isang malungkot na love song dahil sa kasalukuyan ay hindi pa niya nalalampasan ang sakit ng broken heart. Si Yoo Jeong ay umupo at pinanood si Soo-heo na kumanta na may paghanga kahit na mayroon na siyang mabait na asawa sa bahay. Pagkatapos kumanta, umuwi silang lahat. Nakita ni Soo-heo na labis na umaasa si Bora sa singsing, kaya sinabi niyang tanungin niya ang kanyang kasintahan dahil hindi madali para sa isang lalaki ang lumuhod at mag-propose. Sa sandaling ito, napagtanto ni Bora na hindi na siya maaaring maging pasibo at maghintay kay Joanne. Magpo-propose. Naisip niya na siya na ang pro-propose sa kanyang kasintahan. Kaya agad na sumakay ng taxi si Bora papunta sa bahay ni Joanne. Ngunit hindi niya alam na nabitbit niya ang maling telepono ang kay Soo-heo. Nang umalis si Bora, napansin din ni Soo-heo na nagkamali sila ng telepono at nagmamadaling sumakay ng sasakyan para habulin siya. Sa taxi, nag-ayos si Bora at sabik na naghintay na makita si Joanne mamaya. Nang susubukan niyang tawagan si Joanne, napansin niya na mali ang teleponong hawak niya, kaya nagtuloy lang siya sa bahay ni Joanne. Pagbaba niya ng taxi, tuwang-tuwang pumasok si Bora sa bahay ng kanyang kasintahan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya sa kotse ni Joanne na nakaharap ito sa pasahero at passionately hinahalikan ang isang babae. Si Soo-hyuk din. Kararating lang at hawak ang telepono para sabihin kay Bora na kunin ito. Ngunit napansin din niya ang sitwasyon sa harapan. Kaya umatras siya at nagtago sa isang sulok para panoorin ang A-drama. Nanatili si Bora ng matagal, nakatingin sa kotse ng kanyang kasintahan. Patuloy na hinahalikan ni Joanne ang babae sa loob hanggang sa may isang sasakyang papalapit mula sa malayo at paulit-ulit na bumusina. Saka lang nilisan ni Joanne ang labi ng babae. Sa sandaling iyon, nakita ni Joanne si Bora na nakatayo sa labas at natigilan siya. Mabilis siyang bumaba ng kotse at tumakbo para pigilan si Bora, habang nagpapaliwanag na hindi
tulad ng iniisip nito ang lahat at nagtaka kung bakit naroon si Bora sa oras na iyon. Nakatayo si Suhyok sa malayo at inisip na sasampalin o susuntukin ni Bora ang kanyang kasintahan pagkatapos mahuli ito sa akto. Pagkatapos mahuli ang kanyang pagtataksil, umiyak si Bora at nagtanong kung bakit siya ginaganito ni Jo-wan. Sa sandaling iyon, lumabas ang babae sa kotse at binati si Bora. Nagulat si Bora nang malaman niyang pinsan pala niya ito na nagngangalang Dami na kilala niya. Nagtaka si Bora kung bakit ginagawa ito ni Jo-wan sa kanyang pinsan. Ngunit nang tingnan niya ang mukha ng dalawa, napagtanto niya na hindi pala si Dami ang pinsan na sinasabi ni Jo-wan. Nagunahan silang dalawa sa pagpapaliwanag na magkaibigan ang kanilang mga ina. Hanggang sa puntong ito, sinabi pa rin ni Jo-wan na umuwi na si Bora at hintayin ang kanyang paliwanag. Kailangan pa raw niyang ihatid si Dami na lasing pauwi ng ligtas. Nagalit si Bora sa ginawa ng kanyang kasintahan. Si Jo-wan naman ay bumaling at sinisi siya kung bakit siya dumating ng walang abiso, na para bang nagdududa siya sa kanya at nagbabantay. Nang marinig ito, tuluyan ng sumuko si Bora. Sinabi niyang naglagay siya ng listening device kaya siya naroon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Ngunit sa kanyang matinding emosyon, nawalan siya ng balanse at natumba. Ang isang taong mayabang tulad ni Bora ay labis na nahihiya dahil sa pagtataksil at dahil din sa nakita niyang napakatanga niya pala. Nagpatuloy lang si Bora sa paglalakad na sinusundan naman ni Suhyok. Nagulat si Suhyok sa nangyari kanina dahil hindi ito katulad ng dating palaban at mayabang na pagkatao niya. Sa sandaling ito, tinawagan ni Sang-jin si Suhyok at sinagot ni Bora ang tawag. Saka lang niya nalaman na hinahanap siya ni Suhyok para ibalik ang telepono. Agad pagkatapos, dinyal niya ang kanyang sariling numero para tawagan si Suhyok at bawiin ang telepono. Nagtagumpay si Suhyok na magtago sa likod ng kotse upang hindi mapahiya si Bora. Ngunit sa huli ay nakita pa rin siya nito at nagkaharap silang dalawa ng awkward. Sa puntong ito, alam na ni Bora na sinusundan siya ni Suhyok at nasaksihan ang lahat. Sinubukan niyang magpakalma at sinabing ipadala ni Suhyok sa kanya ang bill para sa pag-aayos ng telepono. Pagkatapos sabihin iyon, umalis siya na may sirang puso. Pagdating sa bahay, naalala niya ang lahat ng nangyari at ang kanyang sariling pag-ugali. Napagtanto ni Bora na siya ay talunan. Lahat ng matinding payo na ibinigay niya sa ibang babae ay hindi niya kayang gawin para sa kanyang sarili. Sa huli, napagod siya at nakatulog ng matagal na may daladalang sakit. Pagkagising niya kinabukasan, umaasa pa rin si Bora sa balita mula kay Jo-wan. Ngunit walang signal ang kanyang telepono. Hindi lang si Jo-wan ang hindi niya makontak, pati ang kanyang ina ay tumawag at pinagalitan si Bora dahil sa hindi nito pagpapahiram ng gamit sa kanyang kapatid. Sa publishing company, gusto ni Sang-jin na baguhin ang workspace ng mga empleyado nang makita niyang lahat ng empleyado ay nagtatrabaho habang labis na nag-ingat sa kanya. Kahit may mga partisyon sa pagitan ng bawat mesa, ginamit pa ng mga empleyado ang kanilang mga payong para takpan ang paningin ni Sang-jin. Ang ideyang ito ni Sang-jin ay tinutulan ng lahat ng empleyado, kaya naman, sinamantala niya ang oras ng tanghalian ng lahat at tinanggal ang lahat ng partisyon sa tulong ng isang batang babae na nagngangalang Seo Sujin. Si Sujin ay dumating sa kumpanya ni Sang-jin upang magsumite ng kanyang aplikasyon sa trabaho. Ngunit nagkamali pala ito dahil nagkamali ang ahensya sa pagpapadala ng address ng kumpanya kay Sujin. Aalis na sana si Sujin nang pigilan siya ni Sang-jin dahil naawa siya. Iminungkahi ni Sang-jin kay Sujin na maging probationary employee sa loob ng 6 na buwan at masaya naman itong pumayag. Nang bumalik ang mga empleyado mula sa tanghalian at nakita ang nagbagong workspace, labis silang nainis. Ipinakilala ni Sang-jin si Sujin bilang bagong empleyado sa lahat. Pinuna ni Suhyok si Sang-jin dahil nag-hire ito ng walang plano. Sinabi ni Sang-jin na kung ilalabas ang libro ni Bora, magiging marami ang trabaho. Naalala ni Suhyok ang pagtataksil ng kasintahan ni Bora, kaya sinabi niyang hindi pa sigurado ang paglalathala ng libro. Si Yoo-jeong ay nagtatrabaho sa isang napakasikat na fashion magazine. Nagpupulong siya tungkol sa Golden Lady Party na iayos ng editorial, kung saan ang pangunahing panauhing tagapagsalita ay ang love coach na si Bora. Pagkatapos ng pulong, nakipag-ugnayan si Yoo-jeong kay Bora para magkita. Sa pagkakataong ito, ikinuwento ni Bora kay Yoo-jeong ang pagtataksil ni Jo-wan. Gayunpaman, balak pa ring patawarin ni Bora si Jo-wan dahil inakala niyang ito ay isang premarital crisis period para dito. Nag-aalala si Yoo-jeong sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa pagkatao ni Bora, naiintindihan ni Yoo-jeong kaya mas lalo siyang nag-aalala ng subukan nitong magpanggap na normal. Nagplano ang dalawang magkaibigan na kumain at pagkatapos ay mag-inom para maibsan ang stress. Sa sandaling ito, si Jo-wan. Hinanap si Jo-wan sa bar ng asawa ni Yoo-jeong. Hindi niya makontak si Bora kaya pinuntahan niya si Jin-woo para maglabas ng sama ng loob. Sa sandaling ito, sinabi ni Jo-wan kay Jin-woo na nahuli siya ni Bora na hinahalikan ang ibang babae. Sa oras ding iyon, dumating din sina Yoo-jeong at Bora sa bar ni Jin-woo para uminom. Pagpasok nila, narinig nila ang buong pag-uusap nina Jo-wan at Jin-woo. Sinabi ni Jin-woo na dapat agad na makipagbati si Jo-wan kay Bora. Sinabi ni Jo-wan na kung magpapakumbaba siya at hihingi ng tawad, siguradong mapapangasawa na niya si Bora. Ngunit sa puntong ito, labis siyang naguguluhan. Kahit nabili na niya ang sing-sing, nag-aatubili pa rin si Jo-wan.
Sinabi ni Joanne na naiisip niya ang buhay pagkatapos ng kasal at nararamdaman niyang nasasakal siya. Sinabi ni Joanne na nang mahuli siya ni Bora, naisip niya na marahil ito ang magandang pagkakataon upang makipaghiwalay. Nagulat si Bora nang marinig niya ito. Hindi siya nakapagsalita at tumalikod. Tinawag ni Yoo-jeong si Bora, kaya napansin ni na Joanne at Jin-woo na mayroong tao sa labas. Sa mga sumunod na araw, ang tanging natanggap ni Bora mula kay Joanne ay isang maikling text message, paumanhin. Bumagsak siya sa krisis at umiyak anumang oras. Buong araw siyang tulala na ikinabalisa ni Bumi. Sa panahong ito, naalala ni Bora ang mga kakaibang kilos ni Joanne. Kamakailan ay puro senyales ng taong may tinatagong ibang relasyon. Ngunit ang tanga niya at hindi niya napansin. Sa sandaling ito, nag-text si Joanne at sinabing naghihintay siya kay Bora sa ibaba ng bahay. Kahit wala namang sasabihin si Bora kay Joanne sa text, nang ipilit ni Joanne na maghintay para lang makita siya, nagmamadali namang nag-ayos si Bora para bumaba at makipagkita dito. Magkasama silang pumunta sa bar at umupo. Isang beses lang nasabi ni Joanne ang paumanhin. Ngunit si Bora ay may mahinang pag-asa pa ring ayusin ang kanilang relasyon. Nang makita niyang wala nang balak sabihin pa si Joanne, tumayo si Bora at umalis. Sinundan siya ni Joanne at sinabing isipin niya ang kanyang kapatid na babae. Huwag hayaang mag-alala ang maliit na batang babae para sa kanyang ate. Sa oras na ito, nalaman ni Bora na hinahanap siya ni Yoo-jeong dahil nag-message si Bumi na hindi natutulog ang kanyang ate sa loob ng ilang araw. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Bora ang lahat ng galit na naipon sa kanyang sarili. Nagreklamo siya kay Yoo-jeong na ginawa niya ang lahat para hindi sila maghiwalay. Sinabi ni Yoo-jeong na kahit wala ang kanyang pinsan, may problema na ang kanilang relasyon. Hindi pa rin matanggap ni Bora iyon, kaya patuloy siyang sinisisi si Yoo-jeong. Sinabi naman ni Yoo-jeong kay Bora na gusto niya siyang pakasalan para matugunan ang kanyang pagmamayabang. Ang dalawang tao na magkasama sa loob ng 3 taon ay nag-aaway na ngayon at walang kakulangan sa anumang salita. Nag-away sila mismo sa lugar ng basurahan ng kapitbahayan. Tawagin mo na lang si Bora na basura at tawagan ang mga basurero para kunin si Yoo-jeong. Pagkatapos ay sinabi ni Bora na basura rin siya at tumalon sa truck ng basura kasama si Yoo-jeong. Guluhin ng dalawa ang buong kapitbahayan at makaapekto sa trabaho ng mga manggagawa. Kinaumagahan, nagising si Bora at naaalala ang kaguluhan na ginawa niya kagabi. Kinamumuhian naman ni Yoo-jeong ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, tinawagan ni Yoo-jeong si Yoo-mi upang ipaalala na ang golden party ay gaganapin ngayong gabi. Sinabi ni Yoo-mi kay Bora na kailangan niyang maghanda ng mabuti para sa party ngayong gabi. Sa panig ni Sang-jin, naiinip siya dahil 3 araw na ang nakalipas mula nang ipadala ang kontrata at hindi sumasagot si Bora. Alam ni Soo-hyuk ang dahilan kaya pinayuhan niya ang kanyang kuya na maghintay pa ng may pasensya. Pag hindi, pwede siyang maghanap ng iba para magka-partner. Pero sa pagkakataong ito, matigas ang ulo ni Sang-jin at sa anumang paraan ay kailangan niyang pirmahan ang kontrata kay Bora. Pagkatapos ay kinuha ni Sang-jin ang 2 imbitasyon para sa golden party at sinabi kay Soo-hyuk na samahan siya. Di nagtagal, nagsimula na ang golden party. Nasa waiting room si Bora at binati siya ng editor-in-chief. Nang umalis ang lahat, umupo si Bora at uminom ng maraming tsampag mag-isa. Dahil dito, nang turno na niyang magsalita sa entablado, lasing na si Bora at hindi na makapagpigil sa sarili. Sinabi niya ang mga bagay na salungat sa kanyang dating payo. Sa sandaling ito, ibinuhos ni Bora ang lahat ng kanyang galit kay Yoo-jeong sa entablado. Patuloy niyang pinupuna ang mga babaeng humihingi ng pagkakapantay-pantay at kalayaan, ngunit araw-araw na nakikinig sa kanyang payo upang subukang itali ang isang lalaki. Ang highlight ng buong presentasyon, habang lasing, ay patuloy niyang tinawag na mga bastardo ang lahat ng lalaki dahil sa pagiging palaging nakapaligid sa mga babae kapag nanliligaw. At pagkatapos ay nagsasawa at nanloloko kapag nakuha na nila sila. Sinira ni Bora ang party na pinaghandaan ng napakaraming tao. Naging magulo ang party. Sa oras na ito, natapilok si Bora sa hagdan at bumagsak sa entablado. Sa oras na ito, medyo gising na siya at napagtanto ang kakilakilabot na sitwasyon na kanyang ginawa. Nahihiya siya kaya wala siyang magawa kundi ang humiga na lang doon. Sa huli, si Soo-hyuk mismo ang umakyat sa entablado. Hinubad niya ang kanyang jacket, tinakpan ang mga binti nito, at binuhat si Bora palayo, iniiwan ang magulong grupo sa likuran. Paglabas nila, tuluyan ng nagising si Bora. Nahihiya siya kay Soo-hyuk kaya sinabi niya sa kanya na huwag siyang sundan. Matyagang tumayo si Soo-hyuk at binantayan si Bora hanggang sa dumating si Yoo-jeong upang ihatid siya pauwi. Sa puso ni Soo-hyuk, bumangon ang isang pakiramdam ng habag para sa sitwasyon na kinakaharap ni Bora. Kinabukasan ng umaga, nagkagulo ang tanggapan ng magasin dahil sa mga tawag ng reklamo tungkol sa insidente kagabi. Ang lahat ng empleyado ay patuloy na sumasagot ng tawag at humihingi ng paumanhin. Ang lahat ay nagreklamo kung bakit nangyari ang ganoong kakilakilabot na insidente. Tinanong ng editor-in-chief si Yoo-jeong kung bakit gumawa si Bora ng ganoong kalaking gulo. Lasing daw o high si Bora. Bukod pa sa insidente na kumakalat sa internet, alam na rin ni Yoo-jeong ang impormasyon. Ngunit sa halip na mag-alala o tawagan si Bora, agad niyang sinabihan ang security na huwag papasukin si Bora sa kumpanya. Kasabay nito, nag-post din siya ng abiso na kinansela ng kanyang kumpanya ang kontrata ng modelo kay Bora. Samantala, nagbago rin ang ugali
si Sang Jin. Kahapon lang ay sabik pa siyang pumirma ng kontrata. Ngayon ay sinasabihan na niya si So Hyuk na kung makipag-ugnayan si Bora, humanap ng paraan para tanggihan siya ng maayos. Sa oras na ito, si Bora ay nasa bahay at nanonood ng balita sa internet. Ang recording ng kanyang kaguluhan ay kumalat sa lahat ng dako. Libo-libong bastos na komento ang nakatuon kay Bora na nagparamdam ng matinding pagkaawa sa mga nakakakilala sa kanya. Naglakad si Yoo Jeong mula sa opisina ng pahayagan upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Yoo Jeong kay Bora na dapat siyang magsulat ng sulat ng paghingi ng paumanhin at pinakamainam na ipaliwanag na kakahiwalay lang niya kaya nawalan siya ng kontrol sa halip na subukang magpanggap. Sinunod ni Bora ang payo ni Yoo Jeong at nagsulat ng sulat ng paghingi ng paumanhin na inilathala niya sa kanyang account. Sinabi niya na nawalan lang siya ng kontrol dahil kakahiwalay lang niya sa kanyang nobyo na nakasama niya sa loob ng 3 taon. Iginiit ni Bora na hindi siya adik sa alak o droga tulad ng pinaghihinalaan ng marami. Sinabi ni Bora na nahihirapan siya. Nang hindi niya matanggap ang hiwalayan, sa huli ay humingi siya ng pahintulot na itigil ang lahat ng nakaplanong trabaho upang magkaroon ng oras na mag-isip, pag-isipan ang lahat at ayusin ang kanyang kalooban upang maging normal muli. Ang balita ng hiwalayan ni Bora ay kumalat at muli siyang nakatanggap ng maraming panlilibak dahil sa kanyang magagandang salita sa mga libro at sa telebisyon noon. Binasa ni Bora ang lahat ng komento sa internet at bumaba ang kanyang kalooban. Pagkatapos ay muli siyang uminom kasama si Bumi at Yoo Jeong at nalasing muli. Nang malasing, muli siyang nagkagulo. Maging ang halaman ay binulyawan niya ng walang tigil at pagkatapos ay umiyak ng labis. Nahirapan sina Bumi at Yoo Jeong na patulugin si Bora. Nahihirapan ang publishing company ni Sang Jin na makahanap ng susunod na makikipagtulungan para sa paglalathala ng libro. Ang bawat mungkahi ng empleyado ay tinatanggihan ni So Hyuk na nagtulak kay Sang Jin na punahin siya dahil sa pagiging distracted ni So Hyuk kay Yuri. Habang sinasabi ni Sang Jin kay So Hyuk na kalimutan na si Yuri, tumutol si So Hyuk. Sinabi niyang sinusubukan niyang makabalik kay Yuri at iginiit na hindi siya basta-basta makakalimutan ni Yuri. Naiinis, ipinakita ni Sang Jin ang isang larawan ni Yuri at sinuri ito para makita ni So Hyuk na may kamay ng lalaki sa gilid ng upuan sa larawan. Sa kabila nito, mahal pa rin ni So Hyuk ang kanyang dating kasintahan. Kaya naman, matigas ang ulo niya at hindi naniwala sa sinabi ni Sang Jin na may nobyo na si Yuri. Sa huli, pumunta siya sa lugar ni Yuri at nagplano sanang tawagan siya nang makita niya si Yuri na naghahatid sa kanyang bagong nobyo. Nakita mismo ni So Hyuk si Yuri na niyayakap ang ibang lalaki, hindi siya. Sa oras na ito, doon lang tuluyang nawala ng pag-asa si So Hyuk. Kinabukasan ng umaga, kumalma si Bora at lumabas ng bahay para maglakad. Naintindihan niya na pagkatapos ng lahat ng nangyari, patuloy pa rin ang lahat at hindi naapektuhan ng kanyang insidente. Siya lang ang hindi na makagawa ng mga bagay tulad ng dati. Umikot si Bora sa lungsod at sumakay ng bus. Pagkatapos ng isang sandali ng pagpipigil, hindi na niya nakayanan at sunod-sunod na lumuha. Umiyak pa siya ng malakas na parang bata at ang imaheng ito ay nasaksihan ni So Hyuk na nagmamaneho din sa kalsada at umiiyak ng huling pagsisisi dahil nawala na niya si Yuri. Ibinahagi ni Bora kay Yoo Jeong na gumala siya sa buong syudad sa kalungkutan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya ganoon naka-emosyonal sa pag-ibig. Inamin din ni Yoo Jeong na dati ay inakala niyang mas espesyal sila ng kanyang asawa kaysa sa ibang mag-asawa. Ngunit sa huli ay napagtanto niya na wala silang pinagkaiba sa ibang mag-asawa. Dahil dito, nalungkot din si Yoo Jeong. Sa nakalipas na ilang araw, nag-alo ang dalawang magkaibigan. Ang lahat ng kalungkutan ay lilipas sa paglipas ng panahon. Natulog si Bora at umasa na mabilis na lilipas ang lahat. Gayunpaman, kinabukasan, ang pinakabagong issue ng Labella ay inilabas at mayroon pa ring artikulo ni Bora dahil tapos na ang pag-imprenta bago nangyari ang insidente. Ayaw ni Bora na basahin pa ng iba ang kanyang walang kabuluhang artikulo at pagtawanan ito. Sinubukan ni Bora na bilhin ang lahat ng magasin ng Labella sa lahat ng newsstand at bookstore. Ngunit nang maubos ang mga magasin, nag-imprenta muli si Editor-in-Chief Sujin dahil sa Blackpink Group sa pabalat ng isyong ito. Sa oras na ito, sa Genie Publishing House, muling nagbago ng isip si Sang Jin at gustong pumirma ng kontrata kay Bora dahil sa pagtatantya ni Sang Jin. Ang insidente ni Bora ay maaaring maging magandang bagay na lumikha ng isa pang pagbabago para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating si Bora sa opisina upang ibalik ang jacket kay So Hyuk. Narinig niya ang pag-uusap ni So Hyuk at Sang Jin tungkol sa kanya. Habang hindi pa niya alam ang gagawin, lumapit si Yuri para bumati. Ibinigay ni Bora ang jacket ni So Hyuk kay Yuri at umalis. Mabilis na pumasok si Yuri sa kwarto para ipaalam na narinig ni Bora ang lahat ng sinabi ni Sang Jin at So Hyuk. Tumakbo si So Hyuk palabas para maghanap ngunit hindi niya siya nakita. Pagkatapos ay sinabihan ni Sang Jin si So Hyuk na hanapin si Bora at humingi ng paumanhin. Ang dahilan ni Sang Jin ay dahil pareho silang iniwan ng kanilang mga kasintahan, kaya mas may empatya sila sa isa't isa. Pumunta si So Hyuk sa isang restaurant malapit sa bahay ni Bora at nag-text sa kanya na gusto niyang makipag-usap. Dumating si Bora at humingi ng paumanhin si So Hyuk sa nangyari. Sinabi ni Bora na hindi siya sigurado kung makakasulat pa siya ng isa pang libro tungkol sa pag-ibig, kaya hindi na niya kayang makipagtulungan sa publishing house ni So Hyuk. Habang kumukuha si So
Soo-hyuk ng inumin para kay Bora. Pumasok si Yoo-jeong sa restaurant kasama ang kanyang kasosyo. Nagkatinginan silang dalawa sandali, dumaan si Yoo-jeong kay Bora nang walang sinasabi. Pagbalik ni Soo-hyuk, nakita niyang umiiyak si Bora. Patuloy siyang nagtanong kung tinitingnan sila ng tao sa likod niya. Sa oras na ito, napagtanto ni Soo-hyuk na ang lalaking iyon ay ang nobyo ni Bora. Pagkatapos, umiiyak si Bora, ngunit sinabi kay Soo-hyuk nang umiti para makita ni Yoo-jeong, para magmukhang masaya sila. Pagkatapos, umalis silang dalawa sa restaurant. Biglang hinawakan ni Soo-hyuk ang kamay ni Bora. Tumutol siya, ngunit sinabi ni Soo-hyuk na nakatingin pa rin si Yoo-jeong, kaya hinayaan ni Bora na akbayan siya ni Soo-hyuk habang naglalakad sila. Pagkatapos niyang magising, pumasok si Bora sa isang restaurant ng manok na pag-aari ng pamilya ni Yoo-jeong. Sinabi niya na inanyayahan niya si Soo-hyuk dahil may utang siya sa tulong nito. Nang pipili na si Soo-hyuk ng alak, sinabi ni Bora na hindi pa sila sapat na malapit para uminom ng alak ng magkasama. Pagkatapos ay muling binanggit ni Bora si Yoo-jeong at ang bago nitong gupit at outfit. Sinabi ni Bora na napagtanto niya na wala siyang karapatang payuhan ang sinuman habang wala naman siyang sariling kakayahan. Pagkatapos ay tinanong ni Bora si Soo-hyuk kung bakit niya kinamumuhian siyang ganoon. Sinabi ni Soo-hyuk na hindi niya kinamumuhian ang post ng telepono o ang traffic sign. Sinabi ni Bora kay Soo-hyuk. Sinabi niyang hindi niya kinamumuhian si Bora pero pinagsasabihan naman niya ito sa likod. Nang makita niyang bumuntong hininga si Soo-hyuk, sinabi ni Bora na dahil sa awa ni Soo-hyuk kaya siya tinulungan nito. Sinabi ni Soo-hyuk na madalas siyang tumulong sa iba at hindi lang kay Bora. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Sang-jin na ang pakikinig sa kalungkutan ng iba ay nakakapagpagaan ng loob. Sinabi niya kay Bora na mas malungkot pa siya kaysa sa kanya. Hindi pa niya naibibigay ang singsing ay iniwan na siya ng kanyang nobya at pagkatapos ay pinuntahan pa niya ang bahay ng isa pa at nakita niya itong naghahatid sa kanyang bagong kasintahan. Nang marinig ni Bora ang kwento ni Soo-hyuk, nalungkot siya para sa kanya. Sinabi ni Soo-hyuk na ang sakit ng paghihiwalay ay parang sipon lang na mabilis din namang mawawala. Pag-alis nila sa restaurant, sinabi ni Soo-hyuk na ihatid niya si Bora dahil malapit lang ang bahay niya pero sa totoo lang ay hindi naman talaga malapit. Habang pauwi, nakita niyang nanginginig sa lamig si Bora kaya sinabi ni Soo-hyuk na pwede niya itong yakapin ng libre. Pagkatapos ay nagbigay ng ideya si Soo-hyuk, pwedeng magsulat si Bora tungkol sa kanyang karanasan pagkatapos ng hiwalayan kung paano niya ito nalampasan at bumangon. Nang marinig ito, nainis si Bora at pinagalitan si Soo-hyuk. Ayaw na niyang ilantad pa ang sarili sa publiko. Sinisi niya si Soo-hyuk dahil sa pagsasabi pa sa kanya na magsulat ng libro para kumita ng pera sa puntong iyon. Pagdating sa bahay ni Bora, nagpaalam siya at iminungkahi na huwag na silang magkita pang muli dahil napakarami na niyang kahihiyang pinakita sa harap niya, sobra na iyon para sa kanyang kahihiyan. Bago pumasok si Bora sa bahay, sinubukan pa rin ni Soo-hyuk na sipiin ang isang sikat na kasabihan. Sinabi niya na kung may baril sa kabanata 1, dapat may putok sa kabanata 3, kaya dapat isipin niya ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa opisina ng Jinri Company kinabukasan ng umaga, dumating si Soo-hyuk sa opisina upang iulat ang resulta ng misyon na ibinigay ni Sang-jin kagabi. Ikinuwento niya ang tuwirang pagtanggi ni Bora sa mungkahi na isulat ang kwento pagkatapos ng pag-ibig na ideya ni Sang-jin. Samantala, si Jin-ho, sa edad na 20, ay naghahanap ng trabaho malapit sa lugar ni Bumi dahil noong nakaraang beses, habang sinusundan niya ito sa bus pauwi malapit sa bahay, nawala siya. Nagkataon naman, nag-interview si Jin-ho sa mismong coffee shop ni Jin-woo. Pagkatapos mag-usap sandali, napagtanto nila na pareho silang nasa iisang unit noong nasa militar sila. Agad na natanggap si Jin-ho, kaya nagtagumpay si Jin-ho sa unang hakbang ng kanyang paglalakbay upang lupigin ang tadhana ng kanyang buhay, na si Bumi, ang babaeng nakilala niya sa bar. Samantala, hindi pa rin makawala si Soo-hyuk sa bangungot ng kanyang relasyon kay Yuri. Sinabi niya sa sarili na magiging matatag siya at bibitawan na siya, ngunit patuloy pa rin niya itong inaalala. Dahil dito, ilang beses niyang hinawakan ang kahon ng singsing at pinlanong itapon, ngunit hindi niya magawa. Pagbalik ni Soo-hyuk, nakita niyang magkahawak kamay sina Yoo-jeong at ang pinsan nitong babae, na mukhang masaya. Samantala, sa bahay, nalulunod pa rin si Bora sa pag-alaala kay Yoo-jeong. Tinawagan ni Bora si Soo-hyuk para tanungin kung may kaunting pagsisisi man lang sa ugali ni Yoo-jeong kahapon. Napansin ni Soo-hyuk na lasing si Bora, kaya sinabi niya na hindi nagsisisi si Yoo-jeong, kaya dapat tumigil na si Bora sa pag-inom at huwag nang gumawa ng anumang katangahan. Sumigaw si Bora sa telepono na hindi siya ayos tulad ng sinabi ni Soo-hyuk at pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Sa huli, sa gitna ng kanyang kalasingan, lumabas si Bora upang hanapin si Yoo-jeong. Samantala, nahulaan ni Soo-hyuk na gagawa ng gulo si Bora habang lasing, kaya bumalik siya sa bahay ni Yoo-jeong. Tulad ng naisip ni Soo-hyuk, dumating si Bora sa bahay ni Yoo-jeong at umupo sa gate. Nang makita siya ni Yoo-jeong, malinaw na ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya. Nainis siya dahil nakita niya ang isang taong ayaw niyang makita. Sa oras na ito, binitiwan na ni Bora ang lahat ng kanyang dignidad at humingi ng paumanhin. At sinabi niyang gusto na niyang kalimutan ang nakita niyang paghalik ni Yoo-jeong kay Dami, kaya kung pwede bang magkabalikan silang dalawa. Nagmakaawa si Bora kay Yoo-jeong na magkabalikan sila. Nagalit si Yoo-jeong at sinabing kinamumuhian niya si Bora ng husto. Ayaw na niyang makita pa ang kanyang kahabag-habag na hitsura. Nang marinig iyon, sinampal ni Bora si Yoo-jeong at pagkatapos ay paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Hindi na nagsalita pa si Yoo-jeong at iniwan si Bora doon at pumasok sa bahay. Umiyak ng husto si Bora sandali at pagkatapos ay tumayo at umuwi. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, hindi na siya makalakad pa. Pumunta siya sa tabi ng kalsada
kalsada, umupo at humagulhol habang yakap ang kanyang dibdib. Sa sandaling ito, lumitaw si So-hyuk sa harap niya. Umupo siya sa tabi niya at tinanong si Bora. Gusto ba ni Bora ng libreng yakap mula sa kanya? Hindi umimik si Bora at mas lumakas ang iyak. Niyakap siya ni So-hyuk at inalo sa gitna ng kanyang pagkataranta. Nang kumalma si Bora, inihatid na siya ni So-hyuk pauwi. Kahit nakasakay na siya sa kotse, umiiyak pa rin ng malakas si Bora na ikinainis ni So-hyuk. Sinabi niya na napakagaling niyang magsulat ng libro, ngunit wala man lang siyang nagawang sundin sa kanyang mga payo. Hindi naman katapusan ng mundo ang paghihiwalay. Sa pagtingin sa likod ni Bora, naawa si So-hyuk sa kanya. Sinabi niya iyon para lang aliwin siya, ngunit ang puso rin niya ay wasak dahil sa nangyari sa kanila ni Yuri. Pagpasok ni Bora sa bahay, mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo. Paulit-ulit na kumatok si Bumi, ngunit nang hindi ito bumukas, nagpanik siya at hinanap ang duplicate key. Pagbukas niya ng pinto ng banyo, nakita niya ang kanyang ate na nakayuko sa batya. Sumigaw siya at paulit-ulit na tinawag ang kanyang ate. Nang magising si Bora, umiiyak ang kanyang kapatid at sinabing nag-aalala siya na baka saktan ng kanyang ate ang sarili dahil sa matinding kalungkutan. Sinabi ni Bumi na kahit anong mangyari, nandoon pa rin ang kanyang kapatid at mga magulang. Sa sandaling ito, nang makita ang pagkabigla ng kanyang kapatid, nagising si Bora mula sa kanyang kalungkutan. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay nang wala si Yoo-jeong. Kinabukasan ng umaga, nagpunta si Bora sa ospital para magpa-check up. Dahil sa labis na pag-inom ng alak, nagkaroon siya ng mild gastritis. Nagbigay ng reseta ang doktor at sinabihan siyang mag-ingat sa kanyang dieta. Nag-text si Bora kay So-hyuk na maayos na siya. Nagpasalamat siya sa kanya sa pagiging kasama niya. Kasabay nito, sinabi rin niya na huwag na silang magkita pang muli. Pagkatapos, naglinis ang magkapatid ng bahay. Matapos ang ilang madilim na araw, tuluyan ang naiwaksi ni Bora ang anino at pag-aalala kay Yoo-jeong. Ano man ang masamang nangyari, alam niyang kailangan pa rin niyang patuloy na mamuhay ng maayos. Nang makita ang magaganda at mamahaling gamit na gustong itapon ng kanyang ate, nakaisip si Bumi ng magandang ideya na ibenta ang mga lumang gamit. At nagawa ring ibenta ni Bumi ang medyo maraming gamit at kumita ng malaking pera. Si So-hyuk naman ay mas malala pa. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, dinala niya ang maliit na kumikinang na bagay sa tindahan ng alahas. Plano sana niyang isauli ito, ngunit sinabi ng staff na hindi nila kayang ibalik ang pera, tanging palitan lang ang sukat o disenyo. Sa huli, wala ring nagawa si So-hyuk kundi ibalik ang kahon ng singsing. Bora, pagkatapos ng maraming araw na hindi niya binubuksan ang kanyang social media account, binuksan niya ito ngayon at nakakita ng maraming mensahe. Ang mga ito ay mga pagbabahagi at pagkwento tungkol sa kanilang sariling mga relasyon. Sabi nila, kakahiwalay lang nila kaya malungkot sila, pero kapag naiisip nila ang nangyari sa kanya, pakiramdam nila mas okay pa sila. Mayroon ding mga mensahe ng paghihikayat kay Bora na subukang malampasan ang krisis. Sa oras na ito, naaalala ni Bora ang sinabi ni So-hyuk tungkol sa pagsusulat muli ng libro. Nagpa siya si Bora na lumipat sa bagong lugar para magsimula ng bagong buhay. Sinabihan siya ng ahente ng real estate na mas mataas ang presyo ng bahay ngayon kaysa sa kanyang inaasahan. Nagtingin si Bora ng ilang bahay at nakakita ng isang bahay na napakamura at medyo makatwiran ang presyo. Ngunit nang makapasok siya sa loob, natuklasan niya na may namatay na pala doon. Ang huling bahay na ipinakita sa kanya ay nagustuhan ni Bora. Ngunit sinabi ng ahente na mayroon ng ibang tinitignan upang upahan ang bahay na iyon. Agad na nilagdaan ni Bora ang kontrata sa deposito dahil ayaw niyang mawala ang magandang bahay. Nag-text si Bora kay Bumi na mag-bank transfer ng 40 milyon won sa account ng may-ari ng bahay. Pagkatapos, tinawagan niya si Yoo-jeong upang magkita sa cave ni Jinwoo. Ibinahagi ni Bora na wala na siyang gaanong naipong pera ngayon pagkatapos niyang bayaran ang mga kompensasyon sa mga kinanselang kontrata at nilagda ang kaganapan. Sa sandaling ito, nakatanggap muli si Yoo-jeong ng text message mula kay Bora kahit na nakaupo si Bora sa harap niya at napagtanto nila. Mayroong nagpapanggap na si Bora upang manglinlang. Nag-text siya kay So-hyuk at sa kanyang mga kamag-anak upang ipaalala na may nagpapanggap sa kanyang pangalan upang mangutang ng pera. Agad na bumalik si Bora sa bahay at nalaman niyang nailipat na ng kanyang kapatid na si Bumi ang 40 milyon won sa manloloko. Naniwala ang kapatid niya na si Bora ang humihingi ng down payment para sa bahay. Bukod pa rito, tinawagan din ni So-hyuk si Bora. Sinabi niyang nailipat na niya ang 5 milyon won dahil nag-text si Bora at humingi ng tulong. Agad na nagpunta si Bora at Bumi sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat, ngunit ipinabatid sa kanila na nai-withdraw na ang pera at mahirap nang mabawi. Isang pulis ang pumuna kay Bumi dahil sa pagiging madaling maniwala. Nang marinig ito, nainis si Bora at sinigawan ang pulis upang ipagtanggol ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, bumukas ang kanyang pagiging mataray at pinagalitan ni Bora ang pulis na iyon. Pagkatapos ay dumating din si So-hyuk sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Nagtaka si Bora kung bakit siya naglipat ng pera nang matanggap niya ang mensahe. Dapat daw ay tinawagan niya si Bora para tanungin ang dahilan. Nagrereklamo rin si So-hyuk dahil sa panghihinayang sa pera kaya sinabi niyang, nakita kitang gumagawa ng milyon-milyong nakakalokong bagay, kaya normal lang na humiram ka ng pera. Sinabi ni Bora na hindi sila sapat na magkalapit para makahiram siya ng pera, at pagkatapos ay sinabi niya na madalas siyang baliwalain ni So-hyuk kapag may problema siya. Galit na sinabi ni So-hyuk na tanga siya, kaya nawalan siya ng pera. Hindi niya pinilit si Bora na ibalik ito. Pagkatapos magsalita, sumakay siya sa kotse at umalis. Nang makita niyang umiiyak at nagsisisi ang kanyang kapatid, sinubukan si Bora na aliwin siya. Nagbasa siya ng mga balita. Maraming
matatalinong tao, kahit na mga sikat na personalidad ang nabiktima ng panloloko. Hindi lang si Bumi ang nahuli sa bitad. Gusto ni Bura na gumaan ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Sa oras na ito, ibinigay ni Bumi sa kanyang ate ang perang nakolekta niya sa pagbebenta ng mga lumang gamit ni Bura at ipinagmalaki ni Bumi ang FE na ginamit niya para ibenta ang mga lumang gamit na iyon. Siniguro ni Bura na sapat ang pera ng kanyang kapatid para makalipat sila sa bagong bahay. Ngunit sa totoo lang ay hindi ganoon dahil may problema siya sa pera. Tinawagan ni Bumi si Yoo Jeong para mag-usap. Sa sandaling ito, nabasa ni Bura ang sulat ni Sang-jin. Pagkatapos basahin ang nilalaman ng kontrata, nakaisip si Bura ng isang magandang ideya upang iligtas ang kanyang kasalukuyang masamang sitwasyon. Sa oras na ito, sa opisina, nakatanggap si So-hyuk ng mensahe mula kay Sang-jin. Sinabi ni Jin na maglipat ng pera sa kanya dahil nalinlang lang siya, kaya tinext ni So-hyuk si Sang-jin at pinagalitan ito. Agad na tinawagan pabalik ni Sang-jin si So-hyuk at pinagalitan ito ng walang tigil. Dahil sa galit, sinabi ni So-hyuk na nalinlang siya noong nakaraang araw, kaya medyo sensitibo siya ngayon. Nang marinig ito, lumipat si Sang-jin sa pag-alo kay So-hyuk ng walang tigil. Sa sandaling ito, lumitaw si Bura sa kumpanya ni Sang-jin. Gusto niyang pumirma ng kontrata sa pakikipagtulungan kay Jin Lee para magkaroon ng pera para sa upa ng bahay. Buong tapang na pumasok si Bura sa opisina ni Jin Lee sa harap ng pagtataka ni na Sang-jin at So-hyuk. Inabot niya ang kamay kay So-hyuk at sinabing bigla siyang gustong magsulat muli ng libro. Nagulat si So-hyuk sa bigla ang pagdating ni Bura dahil dati ay tinanggihan niya ang pakikipagtulungan. Tinanong ni So-hyuk kung ano ang motibo niya sa pagpunta doon. Hiniling ni Bura kay So-hyuk na kung hindi siya tutulungan, wag din siyang manggulo. Pagkatapos, sinubukan ni Bura na panatilihin ang kanyang composure at hindi magpakita ng labis na pagkasabik, bagaman sa totoo lang ay kailangan niya talaga ang trabahong ito. Sinabi niya na ang lahat ng nangyari noon tungkol sa hindi pagtutulungan ay marahil isang hindi pagkakaunawaan. Siguro sinabi niya iyon para lang magkaroon ng kaunting pagmamayabang. Gayunpaman, pilit pa ring sinabi ni Bura na ang mga babae ay madalas na sinasabi ang hindi totoo. Pagkatapos ay sinabi ni Bura na nabasa na niya ang kontrata ng pakikipagtulungan na ipinadala ni Sang-jin. Nakita niyang medyo makatwiran ang sinabi ni Sang-jin ang sabihin niyang ang kanyang karanasan ay aral para sa maraming tao, kaya nakuha niya ang inspirasyon mula sa mga salitang iyon. Ngunit hindi naunawaan ni Bura na nailantad niya ang kanyang kahinaan dahil kay Sang-jin. Napansin ni Sang-jin na siya ang may hawak ng baraha sa negosasyon na ito. Sinimulan niya sa pagsasabing puno na ang schedule ng kumpanya, kaya iminungkahi niyang sa ibang pagkakataon na lang sila magkita sa hinaharap. Sa puntong ito, nalito si Bura dahil nakita niyang wala na siyang pag-asang makipagtulungan at kung hindi siya makikipagtulungan, magiging malaking problema iyon. Ngunit pagkatapos ay sinubukan niyang magsalita ng mga salitang nakakapukaw ng interes, na marami siyang ideya na isusulat ngunit wala siyang pagkakataon, kaya nakakapanghinayang. Nang aalis na sana siya, pinigilan siya ni Sang-jin. Sinabi ni Sang-jin, maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado ang iyong mga bagong ideya? Sa oras na ito, ginamit ni Bura ang lahat ng kanyang utak upang ibigay ang mga pangunahing ideya para sa librong gusto niyang isulat. Sinabi niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay at lampasan ang mga paghihirap. Ang tatlong naunang libro ay kulang ng isang nilalaman, ang pagkabigo, kaya sa librong ito gusto niyang isulat kung paano bumangon pagkatapos ng paghihiwalay, ang mga plano para makapaghiganti sa taong nang iwan sa kanya. Sa huli, pumayag din si Sang-jin at bumaling kay So-hyuk, naghihintay ng huling desisyon mula kay Vice President So-hyuk. Sa sandaling ito, nalaman ni Bura na si So-hyuk pala ang magpapasya sa pakikipagtulungan. Mabuti na lang at hindi tumutol si So-hyuk at sinabi na sa bagong nilalaman na sinabi ni Bura na bago, kaya sa tingin niya ay ayos din sa huli, pumayag ang dalawang panig na lagdaan ang kontrata. Pagkatapos lagdaan ang kontrata, plano ni Bura na humingi ng advance royalty dahil kapos siya sa pera, ngunit hindi siya nakakuha ng suporta mula kay Sang-jin. Dahil sinabi rin niya na nahihirapan ang pinansyal na sitwasyon ng kumpanya. Pagkatapos, sinabi ni Sang-jin na balak niyang imbitahan si Bura para kumain, ngunit mayroon na silang scheduled na kainan ng buong kumpanya. Nang marinig ito, sinabi ni Bura na isa na rin siya sa mga miyembro ng kumpanya, kaya gusto rin niyang sumama sa kainan. Sa party ng kumpanya, inihayag ni So-hyuk kay Bura ang sitwasyon niya ngayong araw. Kung dumating siya ng ilang minuto lang ang huli, matagumpay sana ang kanyang aplikasyon para sa advance na pera dahil gusto na ni Sang-jin na makipagtulungan kay Bura noon pa man. Ngunit dahil siya ang unang lumapit, naging mas mababa ang kanyang posisyon sa negosasyon na ito. Pinagalitan ni Bura si So-hyuk kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang sitwasyon noon. Natawa si So-hyuk at tinukso siya. Dinahian niya itong tumahimik pagpasok sa opisina kahit na ipinagbawal ng doktor ang pag-inom ng alak. Ngunit si Bura, na nahihiya sa insidente ng advance payment, ay uminom pa rin ng beer para mawala ang hiya. Sa huli, nang mag-second round ang lahat, bumagsak siya sa mesa, nagpapanggap na lasing para mabawasan ang inis. Nang umalis ang lahat, bumangon siya at gusto pang uminom. Hindi siya mapigilan ni So-hyuk kaya hinayaan na lang niya itong uminom. Sa puntong ito, tinanong ni So-hyuk si Bura kung ano ang plano niyang paghihiganti sa kanyang dating kasintahan. Pagkarinig nito, natahimik din si Bura dahil wala pa siyang naiisip. Gayunpaman, mabilis na nakapag-isip ang matalino niyang utak. Sinabi niya na para magkaroon ng estratehiya, kailangan munang
suriin ang dahilan ng kanyang pagkatalo. Pagkatapos ay sinabi niya na natanto niya sa kanilang relasyon ni Juan. Ang dahilan ay dahil siya ang unang nagkagusto sa kanya at mas nagkagusto pa, kaya naisip niya na makakasama niya ang lalaking iyon hanggang sa huli ng kanyang buhay. Kaya hindi na siya tumingin pa sa ibang lalaki sa loob ng 3 taon nilang pagmamahalan. Pagkatapos ay tinanong niya si Soo-hyuk kung ano ang dahilan ng kanyang pagkatalo at sinabi niya na hindi pa niya natutukoy ang kanilang relasyon, kaya nag-aatubili siyang sabihin ang "mahal kita" sa kanyang dating kasintahan. Medyo nagulat si Bora nang marinig ang sinabi ni Soo-hyuk. Sa huli, sinabi niya na hindi pa talaga mahal ni Soo-hyuk ng husto para isakripisyo ang kanyang pride para sabihin ang "mahal kita". Matapos magbahagi ng kanilang mga kwento sa isa't isa, kinuha ni Soo-hyuk si Bora. Sa kanilang pag-uwi, habang nakasakay sa bus, nagsimulang magreklamo si Bora at ininsulto ang mga lalaki. Nagtanong siya kung paano nagustuhan ng mga lalaki ang mga babaeng mas bata sa kanila ng malaki dahil magiging mahirap mag-usap dahil sa pagkakaiba ng edad. Nagpatuloy siya sa pagreklamo hanggang sa ang taong nakaupo sa tabi niya ay lumipat sa ibang upuan. Umupo si Soo-hyuk sa tabi ni Bora at sinabihan siyang tumahimik. Pagkatapos ay nakatulog si Bora sa balikat ni Soo-hyuk at mahimbing na natulog hanggang sa nagising siya dahil sa sobrang pag-ihi. Sinabi niyang hindi na niya kaya at humingi ng pahintulot na bumaba ng bus. Matapos maglakad-lakad sandali, pumasok sila sa isang maliit na eskinita. Si Soo-hyuk ay maihawak na gamit at naghintay kay Bora sa isang sulok. Natatawa siya sa kasalukuyan niyang sitwasyon na laging nasa tabi ni Bora sa mga pagkakataong pinakapangit ang hitsura niya. Sa sandaling iyon, dumaloy ang ihi ni Bora sa paanan ni Soo-hyuk. Nawala ang ngiti niya at napaungol na lang siya sa kanyang tadhana na kailangan niyang nasa tabi ni Bora sa mga kakaibang pagkakataong ito. Kinaumagahan, nagising si Bora na medyo maganda ang pakiramdam. Hindi na siya iniistorbo ni Juan, ngunit nang maalala niya ang tungkol sa kanyang pagkalasing kagabi, halos mabaliw si Bora sa kahihiyan. Isa na namang pagkakataon na ipinakita niya ang kanyang kakilakilabot na sarili kay Soo-hyuk. Sa buong araw, hindi makalimutan ni Bora ang kahihiyan ng pag-ihi niya sa kanyang sarili noong nakaraang gabi, kaya hinanap niya si Yoo-jeong para maglabas ng sama ng loob. Nagpatawa si Yoo-jeong sa kanyang kaibigan, ngunit hindi nagsalita, sa takot na malungkot ito. Tamang-tama, tumawag si Soo-hyuk. Nahihiya si Bora na sagutin ang tawag, kaya nag-text na lang siya kay Soo-hyuk na natutulog siya, kaya hindi niya masagot ang tawag. Pagkatapos mag-text, naramdaman niyang tanga siya dahil paano siya makapagte-text kung natutulog siya. Nag-text din si Soo-hyuk pabalik para kumpirmahin ang kanilang pagkikita para simulan ang trabaho. Sa sandaling iyon, lumapit si Jinho at tinanong si Bora tungkol sa kanyang buhay pag-ibig dahil matagal na siyang humahanga at iniidolo siya. Ikinuwento ni Jinho ang kanyang pagtatagpo sa kanyang tadhana, ngunit kahit may numero na siya ay hindi pa rin niya malapitan ang babaeng mahal niya. Matapos marinig ito, sinabi ni Bora kay Jinho na nag-text ang babae na ibablock niya si Jinho. Kung patuloy kang makikipag-ugnayan, mas mabuti na huwag nang makipag-ugnayan dahil kung kayong dalawa talaga ang nakatadhana para sa isa't isa, tiyak na magkakaroon kayo ng pagkakataong magkita muli. Sa wakas, dumating din ang araw ng paglipat ng dalawang magkapatid. Itinuring din ni Bora ito bilang isang hakbang para magbago, paalam sa masakit na nakaraan para makagawa ng mas magagandang hakbang tungo sa hinaharap. Si Yoo-jeong ay matagal nang nagkagusto sa isang bag, ngunit walang dahilan para bilhin ito. Noong nakaraan, akala niya ay tinanggap ni Bora ang engagement ring ni Juan, kaya't naisip niyang bilhin ito. Ngunit sa huli ay nabigo siya dahil naghiwalay ang kanyang kaibigan. Hindi pa rin siya makahanap ng dahilan para bilhin ang branded na bag nang hindi na niya makaya. Nagdao si Yoo-jeong ng anniversary ceremony para sa araw na binili niya ang matching shirts niya at ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi niya na bumili siya ng peking bag para sa kanyang sarili. Nang marinig ito ni Jinwoo, naisip niyang itapon ang peking bag at bumili ng totoong bag para sa kanyang asawa. Sa puntong ito, nagreklamo si Yoo-jeong, kumikita rin ako ng pera, bakit hindi ako makabili ng mamahaling bag? Dito sinabi ni Jinwoo na susuportahan niya ang lahat ng desisyon ng kanyang asawa. Nagkaroon naman ng swerte si Jinho dahil nang bilhin niya ang lumang damit ni Bora na ibinenta ni Bumi. Sa wakas ay nakilala niya ang kanyang nakatadhana. Naalala ang sinabi ni Bora, hindi siya kumapit kay Bumi sa pagkakataong ito dahil tiyak siyang magkikita pa sila muli. Matapos ang insidente ng pag-ihi sa kalye, palaging umiiwas si Bora kay Soo-hyuk. Nang sabihin nito na kailangan nilang magkita para pag-usapan ang bagong libro, nag-iba na naman siya ng bahay at nagkaroon pa ng ubo. Tapos, dahil nagpadala ng pagkain ang nanay niya, kailangan niyang maghintay para kunin ito. Alam ni Soo-hyuk na nahihiya si Bora kaya sa huli ay nakaisip siya ng paraan. Nag-video call silang dalawa nang sabihin ni Bora na masakit ang leg niya ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto, nag-video call si Soo-hyuk at kinuha ni Bora ang face mask at ipinulupot sa kanyang leg. Nahihiya si Soo-hyuk na sinabi kung hindi siya komportable ay ibang oras na lang sila magpulong. Sa sandaling ito, umuwi si Yoo-jeong at bumidala ang mga gamit para sa housewarming party. Nakakonekta pa rin ang telepono ni Bumi kay Soo-hyuk at narinig niya ang kanilang usapan. Sa puntong ito, napansin din ni Yoo-jeong nakausap ni Bumi si Soo-hyuk. Agad na inanyayahan ni Yoo-jeong at Bumi si Soo-hyuk sa housewarming party. Pagkatapos, bago umalis, tinanggal ni Yoo-jeong ang face mask sa leg ni Bumi. Naunawaan muli ni Soo-hyuk na naloko siya ng babaeng ito. Galit na sinabi niyang sa ibang araw na lang sila magpupulong at hindi siya makakadalo sa party dahil sa dami ng tao sa bahay niya. Ayon sa schedule ng housewarming, dinala ni Jinwoo si Jinho upang tulungan ang magkapatid na Bora sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Sa pagkakataong ito, ipinakilala si Jinho kay Bumi at nagulat silang dalawa nang magkita.
Ngunit hiniling ni Bumi kay Jinho na huwag sabihin na magkakilala na sila dati dahil ayaw niyang ipaliwanag kung paano sila nagkakilala sa bar. Tamang-tama, tumunog ang doorbell at nang buksan ito ni Bora, nakita niyang dumating si Suhyuk. Nang makita ang pagkabigla ni Bora, sinabi ni Suhyuk na ito lang ang paraan para makita niya si Bora. Si Bora, medyo nahihiya pa rin siya tungkol sa pag-ihi niya sa labas ng nakaraang gabi, ngunit kailangan pa rin niyang sumakay kay Suhyuk pauwi sa dating bahay para kunin ang kanyang mga gamit. Sa daan, gusto ni Suhyuk na bawasan ang pagkailang ni Bora, kaya sinadya niyang sabihin na lasing siya sa company party at wala siyang matandaan. Ngunit dahil sa sobrang hiya ni Bora, mabilis siyang sumagot na normal lang na umihi sa labas kapag lasing na lasing. Sinabi ni Suhyuk na sinubukan niyang panatilihin ang dignidad ni Bora, ngunit dahil sa pagmamadali niya, sa huli ay kailangan niyang harapin ang matinding kahihiyan. Nang magkasama na ang grupo sa hapagkainan, pinag-usapan ni Bora at Yeojeong ang tungkol sa babaeng nakatadhana ni Jinho. Sinabi ng dalawang ate na hindi maganda ang babae dahil sa pagkikita nila sa bar. Nagalit naman si Bumi nang marinig niya ito dahil ikinuwento ni Jinho ang kanilang kwento at humingi ng payo mula sa dalawang ate. Ipinagtanggol ni Jinho si Bumi at sinabing kapag mahal niya ang isang tao, wala siyang pakialam sa paligid ng babae. Ang pananaw na ito ay nakakuha ng pagtanggap mula sa mga nakatatanda tulad ni Suhyuk. Nagpapatuloy ang housewarming party sa isang masayang kapaligiran na may masiglang pag-uusap sa pagitan ng magkakaibigan. Kinabukasan, nakipagpulong si Bora kay Suhyuk para formal na pag-usapan ang pagsusulat ng libro. Naiinip si Suhyuk kaya tinanong niya si Bora kung ano ang susunod nilang plano, ngunit wala pa ring naiisip si Bora. Nag-aalala si Suhyuk dahil wala siyang nakikitang malalim mula sa kabilang panig. Sinabi ni Suhyuk kay Bora na malakas niyang sinabi na aakit siya sa kabilang panig, ngunit hindi niya masabi kung ano ang gagawin niya. Sa puntong ito, ipinakita ni Bora ang isang napakakaakit-akit na hitsura para asarin si Suhyuk at totoo. Ginawa niya si Suhyuk na manginig ng sunod-sunod siyang atakehin. Gayunpaman, pilit ding nagpanggap si Suhyuk na tinatawanan si Bora na nangangahulugang mahina ang kakayahan niyang mangakit. Sa katotohanan, sinisikap lang ni Suhyuk na itago ang kanyang pagkabahala. Sinabi ni Suhyuk na kung hindi talaga sisimulan ni Bora, maaaring kailanganin ng kumpanya na pag-isipan muli ang kanilang kooperasyon. Sa puntong ito, sinabi ni Bora na sisimulan niya sa pag-uusap tungkol sa una at huling impresyon sa isip ng isang tao. Ang huling impresyon na naalala ni Juwan kay Bora ay ang kanyang pangit at kakilakilabot na imahe. Kaya, muli siyang makikipaghiwalay sa pamamagitan ng pagbihis ng maganda at makikipagkita muli kay Juwan. Gayunpaman, alam ni Bora na nag-iingat si Juwan sa kanyang pagkabaliw, kaya't magiging mahirap na makipagkita. Kaya kailangan niyang gumawa ng isang sitwasyon na mukhang hindi sinasadya. Dinala ni Bora si Suhyuk sa paboritong cold noodle restaurant ni Juwan. Isang beses sa isang linggo, pupunta siya doon para kumain. Kinagabihan, nagsimulang magsulat si Bora ng libro ayon sa plano. Habang si Suhyuk naman ay hindi makatulog sa buong gabi dahil sa nakakaakit na imahe na ipinakita ni Bora sa kanya kanina. Sa huli, hindi siya nakatulog dahil hindi niya maibsan ang kanyang pagkaantok. Kinaumagahan, pagdating sa opisina, pagod ang mukha ni Suhyuk, ngunit pilit niyang iniulat ang sitwasyon ng trabaho kay Sang-jin para mapanatag ang kanyang kapatid. Sa puntong ito, sa restaurant ni Jinwoo, matapos mag-text si Jinho na gustong makipag-date kay Bumi at makuha ang kanyang pahintulot, tumakbo siya upang humingi ng payo mula sa eksperto na si Bora at sa kanyang ate na si Yeojeong. Ang dalawang ate ay hindi gusto ang babae mula sa bar, kaya pinagtripan nila si Jinho sa pamamagitan ng pagpaplano na mag-propose siya sa publiko na may kasamang bulaklak at isang romantikong kanta. Excited si Jinho na maghanda para sa kanyang unang date. Sa sandaling ito, nakipagkita si Suhyuk kay Bumi upang talakayin ang kanilang trabaho. Nakagawa na siya ng isang detalyadong balangkas para sa susunod na yugto ng paghihiganti. Pagkatapos, pumili sila ng damit para kay Bora upang makagawa ng impresyon kay Juwan. Matapos ang pagpili, nagdesisyon si Bora sa isang itim na polka dot dress na perpektong bumagay sa kanyang kaakit-akit na katawan. Pagkatapos bilhin ang damit, gumawa si Bora ng schedule. Tuwing linggo, kailangan siyang pumunta sa noodle shop upang magmanman. Tumuto si Suhyuk dahil hindi niya nakita ang pangangailangan na samahan si Bora sa ganoong uri ng pagmamanman. Kahit paulit-ulit na ipinapaalala ni Bora ang kanilang appointment, hindi pa rin pumayag si Suhyuk. Sa puntong ito, nakilala ni Jinho si Bumi at ginawa ang eksaktong sinabi ng dalawang ate niya. Kinila niya si Bumi sa isang sulok ng kalye kung saan may banda na tumutugtog ng love song. At pagkatapos, umakyat si Jinho sa entablado, hawak ang isang baukwet ng mga bulaklak at nag-rap ng kanyang pagtatapat ng pag-ibig kay Bumi. Lubos itong ikinahiya ni Bumi. Nang lumuhod si Jinho at inabot ang baukwet, tumalikod si Bumi at umalis. Frustrated na tumayo si Jinho at hindi alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Pagkatapos noon, bumalik si Bumi, hinawakan ang kamay ni Jinho at inilayo siya sa karamihan. Ginawa ito ni Bumi upang maiwasan ang kahihiyan ni Jinho sa harap ng lahat. Pagkalayo nila ng kaunti, pinagalitan ni Bumi si Jinho. Sa puntong ito, sinabi ni Jinho na sinunod niya ang sinabi ng dalawang ate na magugustuhan ito ni Bumi. Lalong nagalit si Bumi dahil kumakalat ang kanyang kwento. Sinabi ni Jinho na gusto niya si Bumi, ngunit hindi niya alam ang gagawin kaya tinanong niya ang mga ate. Sa huli, sinabi ni Bumi na dapat lang siyang gustuhin ni Jinho at tratuhin siya ng mabuti. Formal na naging
magkasintahan ang dalawa at masayang magkasama. Pagsapit ng linggo, matigas pa rin ang loob ni Soo-hyuk at sinabing hindi siya sigurado kung pupunta siya sa noodle shop. Ngunit sa buong umaga ay palagi siyang lumalabas at pumapasok. Hinihintay ang oras ng kanilang appointment. At nasa isip niya ang boses ni Bora na pinapaalalahanan siyang pumunta sa noodle shop ng 2:00 ng hapon. Sa huli, nakaupo ang dalawa sa sasakyan at naghihintay kay Juwan na kumain ng noodles. Nag-aalala si Soo-hyuk kung darating ba si Juwan. Halos sigurado naman si Bora na 79% na darating si Juwan. At tulad ng inaasahan ni Bora, dumating si Juwan sa noodle shop para kumain ng paborito niyang pagkain. Inihanda ni Bora ang noodles para kay Juwan na ikinagulat niya dahil natatakot si Juwan na magwala muli si Bora at guluhin siya. Ngunit ipinakita ni Bora ang isang napaka-cute na mukha at nagsalita ng napakagalang. Sinabi niya na naunawaan na niya dahil kung hindi sila masaya na magkasama, mas mabuti para sa kanilang dalawa na maghiwalay. Iginiit ni Bora na maayos ang kanyang buhay kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Juwan. Pagkatapos ay sinabi niya na naghiwalay sila dahil sa isang key green tea. Ibig sabihin, isang babaeng umagaw sa karelasyon kaya medyo nahirapan siyang tanggapin ito. Sa huli, nasabi lang ni Juwan ang isang pangusap, patawad, Bora. Matapos sabihin ang mahahalagang salita, dahan-dahan siyang tumayo at umalis. Sinikap niyang ipakita ang kanyang pinakamagandang kalagayan upang gumawa ng malalim na impresyon kay Juwan ayon sa plano. Pinanood ni Juwan si Bora at medyo nalito sa kanyang mga aksyon. Nang lumabas si Bora, nagulat siya nang makita si Soo-hyuk na naghihintay. Pagkatapos, nakita ni Juwan ang kanilang dalawa na magkasama sa kotse. Nang makasakay na, nagtaka si Bora kung bakit hindi umuwi si Soo-hyuk at naghintay sa kanya. Sinabi ni Soo-hyuk na ginagawa niya ito ayon sa isang rom-com drama para itaas ang posisyon ng pangunahing babae sa kanyang ex-boyfriend. Sa huli, nakalaya rin si Bora mula sa pagiging kinikilabutan sa kanyang masamang imahe nang maghiwalay sila. Nasa magandang kalooban, nagpunta ang dalawa sa karaoke bar para mag-relax si Bora. Sinabi ni Soo-hyuk na kumanta lang siya para makalimutan ang lahat ng kanyang kalungkutan. Pumili si Bora ng isang malungkot na kanta, kaya pinatay ito ni Soo-hyuk at naghanap ng mas masiglang kanta para mapasaya silang dalawa. Pagkatapos, masaya silang sumayaw at kumanta. Matapos ang ilang sandali, oras na para umuwi. Ang masayang kapaligiran at ang kanilang mga paghawak habang kumakanta ay biglang nagpalapit sa kanilang dalawa. Matapos silang magpasalamatan ng taos puso, biglang naging awkward ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, sinabi ni Soo-hyuk na dapat na silang umalis. Nauna si Bora upang buksan ang pinto, ngunit pagkatapos ay nang akmang lilingon siya. Ay inilagay ni Soo-hyuk ang kanyang kamay sa balikat nito. Hinila siya pabalik sa kanya at pagkatapos ay naghalikan silang dalawa, nakalimutan ang lahat ng nasa paligid nila. Ang dalawa ay bumalik sa bahay sa isang estado ng matinding kalituhan. Hindi nila pareho maintindihan kung bakit sila gumawa ng ganoong kahirap na intindihing aksyon. Kinaumagahan, tinanong ni Soo-hyuk si Sang-jin kung posible bang huwag nang makipagtulungan kay Bora. Sinabi ni Sang-jin na kung gayon, kailangang bayaran ng kumpanya ang isang malaking halaga para sa paglabag sa kontrata. Sa kasalukuyang pinansyal na sitwasyon ng kumpanya, malaki ang posibilidad na malapit ng malugi ang startup. Bukod pa rito, ang ina ni Sang-jin, na siya ring may-ari ng gusali kung saan nagpapatakbo ang kumpanya, ay nagbigay ng ultimatum kung hindi pupunta si Sang-jin sa blind date para sa kasal. Kapag sa pangalawang pagkakataon ay kinuha ng ginang ang gusali para gawing ospital. Nang marinig ito, alam ni Soo-hyuk na wala na siyang kawala, kaya nag-aatubili siyang pumunta sa restaurant ni Jin-woo para makita si Bora. Sa oras na ito, si Bora sa restaurant ay nag-iisip din ng balisa. Sino ang naunang nagsimula kagabi? Siya ba ang unang bumalik o hinila siya pabalik ni Soo-hyuk? Pagkatapos, kinausap ni Bora si Yoo-jeong ngunit hindi sapat ang kanyang paliwanag. Sinabi lang ni Bora na gumawa na naman siya ng isang nakakabaliw na bagay ngunit hindi niya sinabi na naghalikan sila. Nang marinig ito ni Yoo-jeong, inakala niyang nahihiya ang kanyang kaibigan, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na sabihin kay Soo-hyuk na narinig na niya ang lahat tungkol sa nangyari kagabi. Nahihiya si Bora sa sinabi ni Yoo-jeong tungkol sa pagkakamali kagabi, na kinutya niya ang kanyang sarili na baliw at ayaw makita si Soo-hyuk. Pagkatapos, nang dumating si Bora sa mesa upang magtrabaho kasama si Soo-hyuk, muli siyang nagsimulang magsalita tungkol sa paghahalikan nilang dalawa. Minsan, wala namang dahilan, basta na lang siya nagsasalita at labis naman ang pagkailang ni Soo-hyuk na nakikinig. Sa huli, sinabi ni Soo-hyuk na mas mabuti kung mananahimik si Bora dahil naiintindihan niya na aksidente lang ang sinasabi niya tungkol sa halik kagabi. Pareho nilang seryosong pinag-isipan ang insidente. Wala silang pagtingin sa isa't isa, kaya't itinuring na lang nila ang nangyari kagabi bilang isang hindi inaasahang aksidente. Gayunpaman, pagkatapos noon, kinuha ni Soo-hyuk ang lip balm at inilagay sa kanyang labi. Ang kanyang aksyon ay nakapagpalungkot kay Bora at sinabi niyang napakadali nitong magdulot ng kalituhan. Pinuto ni Soo-hyuk ang nakakailang na usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Bora kung ano ang susunod niyang plano. Sinabi ni Bora na wala na siyang gagawin kay Juwan. Ngayon, ang tanging pagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpapaganda ng kanyang sarili at pagkatapos ay maghihintay siya na kusang dumating ang mabuting bagay. Matapos pag-usapan ang mga bagay-bagay, umalis ang dalawa sa coffee shop. Sumakay si Bora sa kotse ni Soo-hyuk, iniisip na iuwi siya nito. Nang akmang bubuksan ni Soo-hyuk ang pinto ng kotse at pauwiin si Bora, akala ni Bora ay hahalikan siya nito, kaya sumigaw siya na hindi siya papayag doon. Pagkatapos, nang buksan ni Soo-hyuk ang pinto ng kotse at pinababa siya, nahihiyang umalis si Bora sa kanyang kotse. Pagkatapos noon, pumunta sina Bora at Yoo-jeong sa gift na may layuning pagandahin ang kanilang sarili at hintayin ang himala. Naupo ang dalawang magkaibigan at nakinig sa staff na nagpapayo tungkol sa pagbili ng package sa pag-ehersisyo. Gusto ni Bora na bilhin ang isang taon na package,
Ngunit pinigilan siya ni Yoo Jeong. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na alam niyang pabago-bago ang isip niya, kaya't susubukan lang muna niya sa araw na iyon. Napansin ng konsultant na madaling mahikayat si Bora, kaya tinawag niya ito para kunin ang kanyang measurements at para na rin hikayatin siyang pumirma ng kontrata. Gayunpaman, pinuna ng lalaki ang katawan ni Bora na nakasakit sa kanyang damdamin. Tumanggi si Bora na tumanggap ng payo at sinabing alam niya kung ano ang kalagayan ng kanyang katawan. Pagkatapos, dahil sa kawalan ng kumpiyansa at pag-aalala na walang magmamahal sa kanya, nagkamali pa si Bora sa pag-aakalang nililigawan siya ng isang kabataang nakikipag-usap sa telepono. Hindi mapigilan ni Yoo Jeong ang kanyang tawa nang masaksihan niya ito. Ngunit pagbalik sa kanyang sariling kwento, nahihirapan din si Yoo Jeong. Sa kanilang buhay pag-ibig mag-asawa, isang buong buwan na silang hindi nagkakasama sa pagtulog. Isang beses, gusto ni Yoo Jeong na maging intimate sa kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jin-woo na abala siya sa araw na iyon at hindi sila makapag-date ng intimo. Ang pinakamasayang mag-asawa sa ngayon ay sina Bumi at Jin-ho. Pinahahalagahan ng lalaki, isang sundalo sa kanyang ikalimang taon, ang kanyang date kay Bumi, kaya nag-online siya at sinunod ang lahat ng payo mula sa internet. Sa huli, dinala niya si Bumi sa isang sashimi restaurant nang hindi nalalaman na hindi pala ito kinakain ng dalaga. Pagkatapos, patuloy na nagkwento si Jin-ho tungkol sa kape nang hindi naaalala na wala pang kinakain ang kanyang kasintahan. Ngunit pagkatapos noon, hinila ni Jin-ho si Bumi para akyatin ang Namsan Mountain at nang makarating sila, nakita nila ang anunsyo. Ang lugar ay sarado para sa pag-aayos. Ang date ni na Jin-ho at Bumi ay nagsimula ng masaya, ngunit natapos ng tahimik. Kinagabihan sa kwarto ni Jin-ho, kinabahan siya dahil hindi niya alam kung may nagawa siyang mali sa date. Sa huli, nag-text si Bumi at sinabing masaya ang date nila ngayon. Dito na nakahinga ng maluwag si Jin-ho. Samantala, si Bora ay masigasig na nagsimula sa kanyang paglalakbay upang pagandahin ang kanyang sarili para pagsisihan ng kanyang ex ang paghihiwalay nila. Matapos magpa-facial, dumiretso siya sa bookstore at nakita na naman si Soo-hyuk. Nakita ni Soo-hyuk ang mapulang mukha ni Bumi at hindi siya naniniwala na gaganda pa siya. Pagkatapos, hinila na naman si Soo-hyuk ni Bumi para bilhin ang membership sa Gifit kasama niya. Dahil kapag nagdala siya ng karagdagang kliyente, makakakuha si Bumi ng kalahating presyo. Manipulahin ang isip ni Soo-hyuk sandali, hindi niya matakasan ang lahat ng hiling ni Soo-hyuk. Sinabi ni Bora na ang isang taong madalas magbasa ng libro, tulad ni Soo-hyuk, ay walang kalamnan at hindi kaakit-akit. Ngunit may kumpiyansa si Soo-hyuk na sinabi na maganda ang kanyang pangangatawan at kung ano-ano pa. Tumutol si Bora na hindi dapat sabihin ni Soo-hyuk ang mga ganoong salita na nakakaakit dahil baka isipin niya ang katawan nito. Pagkatapos, habang naghihintay si Bora kay Soo-hyuk, dumating si Yoo Jeong para mag-ehersisyo. Nagulat si Yoo Jeong nang makita sina Bora at Soo-hyuk na magkasama dahil dati ay iniiwasan ng kanyang kaibigan si Suhay. Ngunit pagkatapos, nadala si Yoo Jeong sa pakikipag-usap at nasabi niya nang hindi sinasadya ang tungkol sa pagtutol ni Soo-hyuk sa paglalathala ng libro. Hindi lang iyon, nagkwento pa si Soo-hyuk kay Sang-jin na na-stress siya sa pakikipagtrabaho kay Bora. Naikwento naman ni Sang-jin ang lahat kay Yoo Jeong. Sa puntong ito, sinabi ni Yoo Jeong na nagrereklamo si Soo-hyuk na madalas siyang bangutin dahil sa matinding mental torture mula kay Bora. Nang marinig ang mga salitang ito, labis na nagalit si Bora. Muling umiral ang kanyang pagmamataas. Sinabi niya na madali niyang kayang akitin at talunin si Soo-hyuk na parang isang laro ng bata lamang. Ang mga salitang ito ay narinig lahat ni Soo-hyuk nang magdala siya ng tubig sa dalawang babae. Kaya, ang sumunod ay ang agarang paghingi ng tawad ni Bora kay Soo-hyuk. Sa puntong ito, sinabi ni Soo-hyuk na talagang dapat sisihin si Bora dahil palagi niyang ginagamit ang dahilan na kakahiwalay lang niya para saktan ang damdamin ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Soo-hyuk kay Bora dahil natanto niyang may nararamdaman na siya para rito. Pagbalik ni Yoo Jeong sa restaurant, nakita niya ang kanyang dating kaibigan, ang taong sinabi ni Jin-woo na makikita niya ngayong gabi kaya kinanselan niya ang kanilang date. Nagulat si Yoo Jeong nang makita ang kaibigan na hinahanap ang kanyang asawa dahil nagsinungaling ang kanyang asawa. Hindi siya natulog at naghintay kay Jin-woo na makauwi. Matapos ang ilang pagtatanong gamit ang kanyang key professional methods, sa huli ay umamin si Jin-woo na nagsinungaling siya sa kanyang asawa para makita si Juan dahil matagal na silang magkaibigan. Ngunit alam niyang kung sasabihin niya ang totoo ay pipigilan siya, kaya naisip niya ang ganitong pandilim lang. Sa puntong ito, hindi na sinisi ni Yoo Jeong ang kanyang asawa. Sinabi lang niya sa kanyang asawa na maligo at matulog. Kinabukasan, nakarating sina Bora at Yoo Jeong sa Gifits para humingi ng tawad kay Soo-hyuk. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya matanggap. Sinabi ni Yoo Jeong na malakas lang ang bunganga ni Bora at matapang ang dila, ngunit hindi naman aabot sa puntong bigla na lang siyang hahalik. Sa puntong ito, nalaman lang ni Soo-hyuk na hindi pala sinabi ni Bora kay Yoo Jeong ang tungkol sa paghahalikan nilang dalawa. Hinila ng dalawang magkaibigan ang isa't isa pabalik sa restaurant ni Jin-woo at nakita nila ang editor-in-chief na naghihintay. Sinabi niya na ayaw niyang uminom mag-isa sa araw na iyon, kaya't pumunta siya doon. Sa huli, ang araw na iyon ay ang kanilang anibersaryo ng kasal at ang araw din ng diborsyo ng editor-in-chief at ni Sang-jin. Pinuna ng editor-in-chief ang kanyang kasal na napakapangit dahil kay Yoo Jeong, dahil si Yoo Jeong mismo ang nagpakilala. Si Sang-jin kasama ang editor-in-chief ay masigasig na sumuporta sa kanila na sa huli ay nagresulta sa kanilang pagiging magkasama at pagpapakasal. Sinabi rin ni Bora na halos ikasal siya sa taong ipinakilala ni Yoo Jeong. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpa siya ang tatlong babae na pumunta sa isang sikat na bar upang mag-relax ng magkasama. Tamang-tama, dumating si Bumi sa restaurant at hinila siya ni Yoo Jeong para sumama. Gayunpaman, pagdating nila sa lugar, sinabi ng security na ang mga ipinanganak lang noong 73 pataas ang pinapayagang pumasok. Sa huli, kailangang pumunta ang
apat na magkakapatid sa ibang bar para uminom. Nagkataon naman na nalulungkot din si Sang-jin, kaya hinila niya si So-hyuk para lumabas at magsaya sa bar. Sinabihan ni Sang-jin si So-hyuk na hintayin siya habang naghahanap siya ng mga magagandang babae na makakasama nila. Dinala ni Sang-jin ang alak at sinubukang ligawan ang isang babae sa harap. Ay lumabas na si Bora pala. Upang makabawi, sinabi ni Sang-jin na inimbitahan niya si Bora na umupo sa kanilang mesa para pag-usapan ang negosyo. Pagkatapos, lumapit ang apat na babae sa mesa ni Sang-jin at So-hyuk na lubos na ikinagulat ni So-hyuk. Ang awkward na kapaligiran ay bumalot sa buong lugar. Hindi inakala ni Sang-jin na susundan siya ng mga kaibigan ni Bora, kasama na ang kanyang ex-wife. Galit pa rin si So-hyuk sa panunukso ni Bora, kaya lumabas siya. Hindi sumuko si Bora kaya sinundan niya ito. Sinabi niya na gusto niyang humingi ng formal na paumanhin. Pagkatapos, sa harap ni So-hyuk, mahaba ang sinabi ni Bora. Sinabi niya na buti na lang naghalikan lang sila at hindi nagtalik. Sinabi niya na nararamdaman niyang parang magkasama silang dalawa, nagmamalasakit ng taos puso. Kaya ayaw niyang masira ang relasyong ito. Sinabi ni Bora na ikinuwento niya kay So-hyuk ang mga bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino. Sinabi rin niya na narinig niya na kinaiinisan siya ni So-hyuk at labis siyang nalungkot. Iyon din ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga galit na salitang iyon para pagtawanan ito. Malungkot ang mukha ni Bora na parang iyak na siya. Wala nang nagawa si So-hyuk kundi konsintihin siya at sabihin na ang kanilang relasyon ngayon ay parang magkapatid sa armas, malalapit na kaibigan. Dahil patuloy na nagte-text si Bumi kay Jinho tungkol sa nangyari sa bar. Sa huli ay isinara ng dalawang magkapatid ang bar para hanapin ang kanilang mga babae. Pagpasok sa loob ng bar, nakita ni Jinwoo si Yoo-jeong na masayang nakikipag-usap kay Sang-jin, kaya't sumugod siya para saktan si Sang-jin at umiyak habang tinatawag si Yoo-jeong. Dapat pumili si Yoo-jeong sa isa sa dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Jinwoo na kung kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ni Yoo-jeong, pipiliin niya si Yoo-jeong at tatalikuran ang iba. Nahihiya si Yoo-jeong sa sitwasyong ito kaya umuwi siya. Sumunod si Jinwoo para lambingin siya at gusto niyang mag-date sila ng intimate ngayong gabi. Sina Jinho at Bumi naman ay sinamantala ang kaguluhan para tumakas. Sina Sang-jin at ang editor-in-chief ay umalis ng magkasama. Humingi ng tawad si Sang-jin sa kanyang ex-wife dahil sa dami ng sakit na dinanas nito. Sinabi niya na dahil sa sobrang strikto ng kanyang ina, kaya sila naghiwalay. Nang marinig ang mga salitang iyon, galit na galit ang editor-in-chief, kaya bumaba siya ng kotse at umuwi mag-isa. Ang huling Paris na umalis sa bar ay sina Bora at So-hyuk. Sa sasakyan, inilagay ni So-hyuk ang lip balm kay Bora, na ikinabahala ni Bora ng kaunti. Ipinaliwanag ni So-hyuk na talagang tuyo ang kanyang labi, kaya kailangan niya itong gawin. Pagkatapos, upang masatisfy ang kanyang kuryosidad, tinanong ni Bora si So-hyuk kung sino ang unang humalik sa kanilang dalawa. Sinabi ni So-hyuk na mahirap tukuyin kung sino ang nauna at humingi rin siya ng paumanhin kay Bora dahil dati ay kinasusuklaman niya ito at sinisiraan siya ng walang tigil. Ngunit ngayon, hindi na niya ito kinasusuklaman. Bago bumaba si Bora ng kotse, pinuri pa ni So-hyuk ang kanyang kagandahan. Ang papuring ito ay nagpasaya kay Bora na hindi mapigilan ang pagtawa. Pagdating sa kanyang kwarto, humiga siya at patuloy na nakikipag-usap sa sarili at hindi mapigilan ang kanyang kagalakan na inaalala ang mga papuri ni So-hyuk. Nag-text si Bora upang magpasalamat kay So-hyuk. Nang matanggap ni So-hyuk ang text ni Bora, bigla niyang naalaala ang kanyang ex-girlfriend. Tumayo siya at inayos ang lahat ng gamit ni Joanne. Opisyal na tinapos ni So-hyuk ang kanilang 4 na taong relasyon. Sa kabilang banda, si Bora ay naging balisa nang makita niyang nabasa ni So-hyuk ang kanyang text, ngunit hindi ito nag-reply. Nag-online siya at nagtaka kung bakit nababasa ng mga lalaki ang text message, ngunit hindi sila nagre-reply. Nang sa huli ay hindi na niya balak magtaka pa, nakatanggap siya ng text mula kay Yoo-jeong na nagtatanong kung tulog na siya. Kinabukasan sa kumpanya ng Jinri, nagpulong ang lahat upang pag-usapan ang plano sa pagpupromote ng imahe ni Bora. Sinabi ng empleyado na dati ay nakasali na siya sa maraming programa at madalas nagpo-post sa social media. Ngunit kasalukuyan, wala siyang ginagawa kaya mas mahirap ang lahat. Hiniling ni Sang-jin kay So-hyuk na kumbinsihin si Bora na bumalik sa dati nitong mga aktibidad, ngunit tumanggi si So-hyuk. Matapos matanggap ang mensahe mula kay Yoo-jeong, ikinuwento ito ni Bora kay Yoo-jeong. Naalala naman ni Yoo-jeong ang pagpunta ni Jinwoo kay Yoo-jeong. Maaaring dahil sa pagtatagpong iyon, kaya nag-text si Yoo-jeong kay Bora dahil marami siyang tinanong tungkol kina So-hyuk at Bora. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Eun-ju si Yoo-jeong. Sinabi ng kaibigan na sa Biyernes ang kanyang kasal, ngunit gusto lang niyang imbitahan si Yoo-jeong at hindi si Bora dahil sa kaguluhan sa entablado at darating din si Yoo-jeong. Nang marinig ito, sinabi ni Bora na abala siya at hindi makakapunta. Ngunit nang makita niyang malinaw na ayaw ng kanyang kaibigan na dumalo siya, bumangon ang kanyang pagiging mapagkumpetensya. Sinabi ni Bora kay Eun-jo na tiyak na pupunta siya para makisaya. Pagkatapos, nakilala ni Bora si So-hyuk sa gigi at ipinakita niya ang mensahe ni Yoo-jeong. Sinabi ni So-hyuk na kung ayaw niyang basahin o replyan ang mensahe, ay block na lang niya ang numero nito. Sinabi naman ni Bora na sa Biyernes ay ikakasal ang kanyang matalik na kaibigan at darating din si Yoo-jeong, kaya tinanong niya si So-hyuk kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni So-hyuk na hindi na lang siya dapat pumunta doon upang maiwasan ang anumang problema. Sinabi naman ni Bora na nasabi na niya sa kanyang kaibigan na pupunta siya. Patuloy na nagtanong si So-hyuk tungkol sa mga nangyari noong Biyernes. Sinabi niya na nag-aalala siya na baka magkaroon ng problema kapag pumunta siya doon. Sinabi ni Bora na ang pagte-text ni Yoo-jeong ay parang catfish effect lang.
Kaya kumilos si Yoo matapos magtanong kay Jinggu tungkol kay Suhayo. Nang gabing iyon, nag-text si Suhayo kay Bora. Dahil sa inis na hindi siya nire-replyan, hindi sumagot si Bora. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan siya ni Suhayo at sinabing pupunta siya sa photoshoot kasama si Bora dahil nag-aalala siya. Sinabi niya na pwede siyang gamitin ni Bora na parang dolphin. Nagulat si Bora nang sabihin ni Suhayo na gusto nitong magkunwari na kasintahan niya. Sinabi ni Suhayo na tutulungan niya si Bora na inisin ang kanyang ex-boyfriend para maging komportable siya. Kinabukasan, nagbabasa si Bora ng libro sa cave nang makasalubong niya ang kanyang mga dating kasamahan sa radyo. Lumapit ang dalawang dating kasamahan kasama si Jowan para batiin si Bora. Sinabi nila na ang guest position sa programang iyon ay bakante pa rin. Ibinigay ni Jowan kay Bora ang imbitasyon sa kasal bago siya umalis. Sinabi ni Jowan na nagpapasalamat siya kay Bora para sa kanyang payo. Sinabi ni Jowan na nag-aalinlangan siya sa pagitan ng dalawang lalaki noon. Ngunit salamat sa payo ni Bora, nakagawa siya ng huling desisyon para sa kanyang pagpipilian. Nakita ni Jowan ang librong binabasa ni Bora at sinabing ito ang pinakapaborito niyang libro. Naalala ni Bora ang libro sa kotse ni Suhayo. Sinabi niya kay Jowan na pinupuri niya ito, ngunit may nagsasabing hindi ito maganda. Sinabi ni Jowan na umaasa siyang iiyak sa panghihinayang ang kanyang ex-boyfriend kapag natanggap niya ang imbitasyon. Gusto niyang huling galawin ang kanyang ex-boyfriend upang masatisfy ang kanyang pagnanais na makasama siya ng maraming taon, ngunit hindi niya maintindihan ang isip nito. Pagkatapos nito, dinala ni Jowan ang imbitasyon sa kasal kay Suhayo. Sinabi niya na gusto niyang personal na ibigay ang imbitasyon sa kanya, sa halip na marinig niya ito mula sa iba. Humingi ng paumanhin si Suhayo dahil hindi niya gaanong inalagaan si Jowan na naging dahilan ng hindi magagandang alaala niya sa kanilang relasyon. Kalmado namang pinag-usapan ni Jowan ang kanyang magiging asawa. Nagbigay ito sa kanya ng bagay na hindi maibigay ni Suhayo. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Suhayo. Sa sandaling ito, gusto pa rin ni Jowan na tanungin si Suhayo ng huling tanong. Tinanong ni Jowan si Suhayo kung minahal niya ba siya dahil sa loob ng 4 na taon na magkasama sila, hindi pa niya narinig ang salitang "imahal kita" mula sa kanya. Sa puntong ito, hindi pa rin masabi ni Suhayo ang sagot na inaasahan ng kanyang dating kasintahan. Dahil siya mismo ay hindi rin talaga sigurado kung ano ang relasyon nilang dalawa. Umalis si Jowan pagkatapos ng ilang minuto, dumating naman si Bora. Nakita niya si Suhayo na mag-isa, kaya lumapit siya at umupo sa tabi niya. Nakita ni Bora ang imbitasyon sa kasal ni Jowan. Agad na nakilala ni Bora na si Suhayo ang ex-boyfriend ni Jowan. Lumipat sila mula sa cave patungo sa isang bar na may alak at inihaw na karne. Nagtataka si Suhayo kung bakit tinatanong ng mga babae kung minahal ba niya ang isang tao at hindi niya direktang sinasagot ang tanong na iyon. Nang marinig ito, sinabi lang ni Bora na ito ay isang huling hiling ng isang babae upang mahawakan ang huling sandali nilang magkasama. Gusto ni Bora na aliwin si Suhayo kaya sinabi niyang ihahatid niya ito, ngunit tinanggihan siya. Kinabukasan, dinala muli ni Jowan ang imbitasyon sa kasal kay Sangjin, ngunit nililibot niya ang paningin niya, hinahanap si Suhayo sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, sinabi ni Sangjin na ginagawa ng kanyang kumpanya ang bagong libro ni Bora. Sinabi rin ni Jowan na iniimbitahan din ng kanyang istasyon ng radyo si Bora na bumalik. Nang pagsama-samahin ang mga sitwasyon, naalala ni Jowan na ang taong binanggit ni Bora nang pag-usapan ang libro ay si Suhayo. Nang umuwi si Jowan, nakasalubong niya si Bora na papunta sa publishing company. Sa sandaling ito, sinabi ni Bora na nagkamali si Jowan sa pagtatanong tungkol sa kanyang sarili sa radyo. Sinabi ni Bora na nakikipag-ugnayan si Jowan sa dalawang lalaki, ngunit nagsasalita siya sa paraang para siyang biktima. Kinausap ni Bora si Sangjin tungkol sa kanyang plano na bumalik sa radyo. Nang marinig ni Sangjin ang balita, labis siyang natuwa. Sinabi niya na balak na niyang hilingin kay Bora na gawin iyon, ngunit tumanggi si Suhayo dahil ayaw niyang mailang si Bora. Sa sandaling ito, nalaman ni Bora na pala, labis si Suhayo na nagmamalasakit at nagpoprotekta sa kanya. Nang marinig niya ang balita na nag-absent si Suhayo sa trabaho, patuloy siyang nag-text upang magtanong kay Suhayo. Sinabi niya na handa siyang bigyan si Suhayo ng libreng yakap. Pagdating ng Biyernes, nang umalis si Bora sa bahay upang pumunta sa photoshoot ng kanyang kaibigan, tumawag si Suhayo. Naalala niya pala ang kanilang usapan na sasamahan siya, kaya sinundo niya si Bora sa bahay. Habang paalis pa lang sila, tumawag si Jowan kay Suhayo. Sinabi niya na nasa labas siya ng bahay nito at sinabi niyang namimiss niya ito. Sinabi rin niya na hindi siya pwedeng magpakasal. At sinisi pa si Suhayo na hindi niya ito pinayagang umalis ng ganoon. Tinawag pa ni Jowan si Suhayo at tinanong kung pwede ba siyang pumunta agad sa kanya. Matapos ang tawag, sinabi ni Suhayo na hindi siya pwedeng sumama kay Bora dahil kailangan niyang pumunta sa isang lugar. Naalala ni Bora ang sinabi ni Jowan na gusto niyang guluhin si Suhayo sa huling pagkakataon. Gusto ni Bora na pigilan si Suhayo na umalis at tumakbo upang tanggalin ang susi ng kotse para manatili si Suhayo. Sinabi ni Suhayo na alam niya ang lugar ng photoshoot ng kasal, kaya dapat pumunta muna si Bora at susunod na lang siya. Sinabi ni Bora na ipinadala na ni Jowan ang imbitasyon sa kasal at gusto lang niyang makipagkita kay Suhayo upang barilin ang huling bala at pagsisihan at alalahanin siya habang buhay. Sinisi rin ni Suhayo si Bora na hindi siya naiba sa nangyari kay Yoo. Matapos marinig ito, ibinalik ni Bora ang susi. Hinayaan na lang ni Bora si Suhayo na magmukmok sa sarili. Sa huli, malamig na umalis si Suhayo. Pagdating niya, nakita niyang labis na nainom si Jowan habang patuloy na tumatawag sa kanya ang kanyang magiging asawa. Sa sandaling ito, sinabi ni Jowan na pinagsisisihan niya ng labis ang desisyon na makipaghiwalay. Sinabi rin ni Suhayo na labis din siyang nanghihinayang
panghihinayang. Sinabi niya na mas mahal niya si Joanne kaysa sa inaakala nito. Sinabi niya na kung iniisip niya ang kasal, gusto niyang pakasalan si Joanne. Kaya nga, bumili siya ng singsing para sa kanilang date. Ngunit sa sandaling iyon, nakipaghiwalay si Joanne. Sa sandaling ito, sinabi ni Joanne na nakipaghiwalay siya dahil sa payo ni Bora. Pagkatapos, siniraan ni Joanne si Bora, sinabing mahirap siyang pakisamahan. Akala ni Joanne ay sinabi ni Bora kay Suheok ang tungkol sa pakikipag-date niya sa dalawang lalaki. Kaya naman patuloy niyang sinisiraan si Bora. Pinigilan ni Suheok si Joanne at sinabing hindi niya inilabas ang singsing para mag-propose noong araw na naghiwalay sila dahil hindi niya gusto at hindi dahil sa sinabi niya na makipaghiwalay. Sa huli, narinig din ni Joanne ang salitang mahal kita mula kay Suheok. Sa sandaling ito, puno ng pagsisisi si Joanne. Sa sandaling ito, dumating ang kanyang magiging asawa at sinisi si Joanne na hindi siya sinasagot sa telepono na labis niyang ipinag-alala. Binati ni Suheok at sinabing siya ang senior ni Joanne sa universidad. Sa panig naman ng mga kaibigan ni Bora at Yeojong, lahat sila ay nag-aalala na baka hindi makontrol ni Bora ang kanyang emosyon at guluhin ang photoshoot. Hindi gusto ni Eunjo si Bora kaya matapos magbatsian, sinabi niya ang ilang nakakainis na bagay. Parang gusto niyang ipagmalaki kung gaano siya kasaya at pahiwatig pa kay Bora na huwag uminom ng alak upang maiwasan ang problema. Pagkatapos magpalit ng damit, nagsimula na ang lahat sa pagkuha ng litrato. Sa sandaling ito, nag-text si Yeojong kay Jingwoo na malalate siya dahil sa pagkuha ng litrato sa ilalim ng araw. Medyo pagod ang groom at hindi makangiti ng maayos. Sensitibo ang bride kaya naman nagalit siya at sinigawan at sinaktan ang kanyang magiging asawa bago nawala ng malay. Nang magising siya, umiyak siya ng labis at pagkatapos ay naramdaman niyang nahihiya siya kay Bora. Kaya naman balak niyang gumawa ng gulo at pagkatapos ay nagkwento siya na ayaw talagang magpakasal ng kanyang kasintahan. Ngunit pinilit niya ito kaya napilitan itong sumunod. Matagal na rin silang hindi nagkakasama sa kama. At nang tumakbo ang groom para humingi ng paumanhin, nagyakapan silang dalawa ng masaya. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, umupo silang lahat at masayang uminom. Sa sandaling ito, tinawagan ni Yeojong si Jingwoo at sinabing papunta na siya. Nag-text din si Suheok kay Bora na kararating lang niya. Tumakbo si Bora para salubungin si Suheok, kaya naisip ng lahat na makikipag-away siya kay Yeojong kaya sinundan nila siya. Akala rin ni Yeojong na sasalubungin siya ni Bora habang papasok siya, ngunit hindi niya ito pinansin at pumunta sa kotse ni Suheok. Naghawak kamay silang dalawa at lumapit para batiin ang mga kaibigan ni Bora. Iniwan si Yeojong na nakatayo doon, inis dahil nakita niya ang kanyang ex-girlfriend na may bago. Masaya naman sina Yeojong at Jingwoo sa presensya ni Suheok. Sa sandaling ito, sinaway ni Bora si Suheok dahil hinawakan niya ang kamay nito nang walang paalam. Sinabi ni Suheok na ginagawa lang niya ang bahagi ng T-Catfish Effect play para magselo si Yeojong. Nang gabing iyon, habang nagbi-barbecue sa labas ang lahat, patuloy na naistorbo si Yeojong ni Suheok at Bora na magkatabi. Kinuwestiyon ng mga kaibigan si Suheok tungkol sa relasyon nilang dalawa. Binalikan ng mga kaibigan ang pagkalasing ni Bora. Sinabi ni Suheok na gusto niya si Bora kapag lasing siya at pinisil pa niya ang pisngi ni Bora at sinabing napaka-cute nito. Nang tanungin ng isang kaibigan kung kailan sila nagkakilala, sinusubukan ni Bora na gumawa ng isang kwento para magsinungaling, ngunit sinabi ni Suheok na nagkakilala sila sa kasal ng isang kaibigan. Nakasalubong niya si Bora na nakasuot ng napakaseksing itim na damit. Pagkatapos, nagkita silang muli at nagkasama sa trabaho. Sa sandaling ito, napagtanto ni Suheok na si Bora ang kanyang tadhana. Nang marinig ang cheesy na sinabi ni Suheok, sinabi ni Bora na natatakot na siya sa kanya. Matapos ang party, nagkaroon din si Yeojong ng pagkakataong formal na batiin si Suheok. Kinamayan niya ito at sinubukang magpakita ng lakas kay Suheok, ngunit hindi niya ito nakayanan dahil mas malakas si Suheok sa kanya. Sumakay na sa sasakyan si Suheok, ngunit sinubukan pa rin niyang umarte ng huling eksena para makita ni Yeojong. Sinadya niyang parang hinahalikan niya si Bora para magselo si Yeojong. Pauwi na sila, sinabi ni Suheok kay Bora na kung pwede niyang bilhin ang singsing niya dahil napakamahal nito kaya hindi niya ito maitapon. At sinabi ni Suheok na pupunta siya para makipagkita kay Joanne upang linawin ang lahat sa huling pagkakataon, upang pagkatapos nito ay maging payapa silang dalawa at ipagpatuloy ang kanilang sariling buhay. Sinabi rin ni Bora na pumunta siya sa photoshoot hindi dahil kay Yeojong, kundi dahil nakita niyang hindi karapat-dapat ang lalaking iyon para isuko niya ang kanyang mga kaibigan at libangan. Sa sandaling ito, sa bahay, nagde-date sina Jinho at Bumi. Gusto ni Jinho na magpunta sa motel, ngunit nagtipid si Bumi kaya hindi siya pumayag. Sinabi niya na umorder na lang silang dalawa ng pritong manok at kumain sa Han River. Sa sandaling ito, tumawag si Jinwoo at sinabing hindi sila uwi ni Yeojong ngayong gabi. Kaya inanyayahan ni Jinho si Bumi sa lihim na base ng magkapatid sa basement, kung saan nagtitipon sina Jinwoo at Jinho para maglaro at manood ng football gabi-gabi. At ito rin ang lugar kung saan pinatulog ni Jinwoo si Jinho mula nang dumating ito para magtrabaho dito. Labis na nagustuhan ni Bumi ang lihim na taguan kaya't sinabi niya kay Jinho na takutin si Jinwoo na sinusundan siya ni Yeojong upang hindi na siya bumaba sa basement sa mga susunod na araw para maging lihim na tagpuan nila ang base. Matapos makipagkita sa mga kaibigan, mas
mas naging interesado si Yoo Jeong kay Bora. Inis siyang tiningnan ang mga larawan mula sa kanilang pagkikita. Sa kabilang banda, napansin din ni Yoo Jeong na tila kakaiba ang relasyon ni Soo Hyuk at Bora. Sinusuportahan ng kaibigan ang kanyang matalik na kaibigan na magsimula ng bagong relasyon. Naguluhan si Bora at tumanggi. Sinabing hinalikan lang niya si Soo Hyuk at walang nangyaring seryoso. Sa sandaling ito, patuloy na nagpapadala ng mensahe si Yoo Jeong kay Bora. Minsan ay kunwari siyang nagkamali sa pagpapadala. Minsan naman ay sinasabi niyang nagtatanong lang siya dahil naalala niya si Bora. Sinabi rin niya na may boyfriend na si Bora at hindi pa niya ito nakakalimutan. Sa huli, matapos ang sunod-sunod na malabong text messages mula kay Yoo Jeong, sinabi ni Bora kay Yoo Jeong na kung may kailangan siyang sabihin, diretsuhin na lang niya. Niyaya ni Yoo Jeong si Bora na magkita at mag-usap. Nagtanong si Yoo Jeong tungkol sa relasyon ni Bora kay Soo Hyuk. Sinabi ni Bora na magkaibigan at magkatrabaho lang sila ni Soo Hyuk at hindi sila nagde-date. Sinabi naman ni Yoo Jeong na nag-alala siya kay Bora sa nakaraang pagkikita dahil si Soo Hyuk ay hindi niya boyfriend, ngunit nagpakita siya ng labis na pagmamalasakit. Kaya, posible na masaktan si Bora dahil magiging libangan lang siya ni Soo Hyuk. Muling pinatunayan ni Bora na napakabait ni Soo Hyuk, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yoo Jeong para sa kanya. Sa sandaling ito, sinubukan ni Yoo Jeong na sabihin, pwede ba tayong maging magkaibigan? Dahil wala nang nararamdaman si Bora kay Yoo Jeong, hindi siya nag-abalang magreklamo ng imungkahi ni Yoo Jeong na maging magkaibigan sila. Kinabukasan sa Gifi, muling sinabi ni Soo Hyuk ang mga papuri kay Bora na ikinaabala at nagpabago sa isip ni Bora. Bukod pa rito, patuloy na sinusuportahan ng kaibigan niyang si Yoo Jeong ang relasyon ni Bora at Soo Hyuk na mas nagpapansin kay Bora kay Soo Hyuk. Nang makita ang kanilang group photo at nang makita niyang matalim ang tingin ni Soo Hyuk sa kanya, lalong nag-alinlangan si Bora tungkol sa kanyang sariling damdamin. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili na hindi siya dapat magmadali. Kinabukasan, nagpulong muli ang grupo tungkol sa nilalaman ng librong isinulat ni Bora. Nag-aalangan si Bora sa huling bahagi kung dapat ba nilang kalimutan ang nakaraan o magkabalikan. Sa sandaling ito, masiglang pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pag-ibig at relasyon. Sinabi ni Jowan na hinahangaan niya ang mga mag-asawa na nagmamahalan sa lugar ng trabaho, kaya gusto niyang maranasan ito. Sa puntong ito, napagtanto ni Sang Jin na mas gusto siya ni Jowan kaysa sa isang ordinaryong empleyado na humahanga sa kanyang amo. Matapos ang klase, umuwi na sana si Bora nang sundan siya ni Soo Hyuk at sinabing gusto niyang manood ng scene. Ang pelikulang tinukoy ni Bora para malaman ni Soo Hyuk ang kanyang ideya. Nagkasama silang dalawa sa sinehan. Umupo silang dalawa sa isang pribadong love seat sa isang sulok ng sinehan. Sa sandaling ito, naging malabo ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Habang abala si Bora sa panonood ng pelikula at iniisip ang kanyang masayang pagtatapos kay Yoo Jeong, hindi naman nanonood ng pelikula si Soo Hyuk sa tabi niya, kundi malalim na tinitingnan si Bora. Unti-unti silang lumapit sa isa't isa, hanggang sa magkalapit na ang kanilang mga mukha. Huminto si Bora na nagpataas ng kilay kay Soo Hyuk na nawalan siya ng kontrol, kaya't lumingon siya. Dahil sa labis na paghanga kay Sang Jin, kusang nagtanong si Jowan at inanyayahan si Sang Jin na manood ng scene kasama siya. Ngunit ipinaalam ni Sang Jin sa lahat ng empleyado na iniimbitahan niya silang manood ng pelikula bilang isang grupo. Inutusan niya si Jowan na bumili ng tiket para sa lahat. Gayunpaman, lahat ng kasamahan ay nagbigay ng dahilan para hindi na kailangang manood ng pelikula kasama ang kanilang amo. Sa huli, sina Jowan at Sang Jin lang ang nagkasamang nanood ng scene. Habang masayang pumunta si Jowan sa sinehan, bumili ng tiket, popcorn at inumin, kailangan namang makipagkita ni Sang Jin sa isang babaeng inareglo ng kanyang ina para sa isang blind date. Samantala, nang lumabas sina Soo Hyuk at Bora sa sinehan, nakasalubong nila ang ina ni Soo Hyuk at ang asawa nito. Nagbatian ang apat na tao ng magalang. Labis na natuwa ang ina ni Soo Hyuk nang makitang nanonood ng scene ang kanyang anak kasama ang isang babae. Sinabi niya kay Soo Hyuk na sa susunod, dalhin niya si Bora para maghapunan sila. Pagkatapos noon, pinuri ni Bora ang ama ni Soo Hyuk at sinabing hindi ito kamukha ng kanyang ama. Sa sandaling ito, ikinuwento ni Soo Hyuk na naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya at ang lalaking kasama nila kanina ay ang kanyang stepfather lang. Sinabi ni Soo Hyuk na ang kanyang stepfather ay umibig sa kanyang ina sa unang tingin. Hindi pa niya alam noon na mas bata siya ng 6 na taon kay Bora at mayroon na rin siyang sariling anak. Nakaranas din silang dalawa ng maraming pagsubok. Sa sandaling ito, sinabi ni Soo Hyuk na dahil sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, naging maingat siya sa pagpapakita ng kanyang damdamin. Iniiwasan din niyang magsalita ng mga salita ng pagmamahal kapag hindi pa siya sigurado sa kanyang damdamin. Naglakad-lakad silang dalawa at nagbahagi ng kanilang pananaw tungkol sa kasal at buhay. Sobra silang naging komportable sa isa't isa. Sa kabilang banda, matapos kumain ni Sang Jin kasama ang babaeng inareglo ng kanyang ina at ihatid ito sa bahay, binasa niya ang mensahe ni Jowan at tinawagan si Soo Hyuk. Sinabi ni Sang Jin kay Soo Hyuk na kumain kasama ang lahat. Pagkatapos manood ng pelikula, babayaran niya ito sa ngalan ng kumpanya. Sa sandaling ito, sinabi ni Soo Hyuk na hindi siya manonood ng pelikula kasama ang grupo at bukod pa rito, wala namang sinuman sa kumpanya ang nanonood ng pelikula. Nagmamadaling pumunta si Sang Jin sa sinehan at nakita si Jowan na naghihintay pa rin doon. Sa sandaling ito, prangkahang sinabi ni Sang Jin kay Jowan na hindi siya karapat-dapat sa puso at atensyon ni Jowan. Sinabi ni Sang Jin na gusto niyang panatilihin ang kanilang relasyon bilang malinis na magkatrabaho. Sinisi ni Jowan si Sang Jin na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong ipagtapat ang kanyang damdamin.
damdamin. Sinabi ni Sang Jin na ayaw niyang maging awkward silang dalawa kung tatanggihan niya ito. Pagkatapos, patuloy na umiyak si Jo-won doon na labis na ikinabahala ni Sang Jin. Sa kabilang panig, nag-inuman sina Bora at Suheo. Sinabi ni Bora, kung sakaling magkakaibigan tayo, sino ang unang magbabasag ng relasyon? Pinagbigyan siya ni Suheo kaya sinabi niyang, sige, sabihin na lang nating ikaw ang unang babasag ng relasyon. Sinabi ni Bora na kahit ano pa ang sabihin niya, hindi sila magkakaibigan. Nang sabihin ni Suheo na posible ang lahat, tinanggihan ito ni Bora. Sinabi niya na sa una nilang pagkikita, pinakita ni Suheo ang kanyang labis na pagkamuhi sa kanya. Sinabi ni Suheo na ang insidente sa tindahan ng alahas ay hindi ang una nilang pagkikita. Naisip ni Bora na gumagawa lang ng kwento si Suheo tungkol sa kanyang suot na itim na damit sa kasal ng isang kaibigan. Nagsalita si Bora ng mga salitang puno ng pagdududa sa sarili tungkol sa kanyang mga kahinaan. Sinabi niya na walang sinuman ang magkakagusto sa isang mababaw na tao tulad niya. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Suheo ng mga malabong salita na puno ng pahiwatig. Sinabi niya na baka mayroong taong nagkakagusto sa kanya, na hindi naman kalayuan sa kanya. Ang kapaligiran sa pagitan nila ay lalong nagiging misteryoso. Patuloy silang umiinom at nagkakatinginan, pagkatapos ay sinubukan nilang maghanap ng mga kwento upang mawala ang kanilang pagkailang. Nang umalis sila sa bar, tinanong ni Suheo si Bora kung gusto pa niyang uminom. Inimbitahan niya si Bora sa kanyang bahay para magpatuloy sa pag-inom. Nang pumayag si Bora, nagbago agad ang isip ni Suheo. Sinabi niya na napakawalang galang niya sa pag-imbita kay Bora sa kanyang bahay ng gabi. Natauhan din si Bora at sinabing inaantok na siya, kaya uwi na siya, at naghihintay pa sa kanya ang kanyang kapatid sa bahay. Gayunpaman, hindi naman pala naghihintay ang kapatid niyang si Bumi sa kanyang ate, kundi lihim na nakikipag-date kay Jinho sa basement sa bahay ni Jinwoo. Pagkatapos, ang mag-asawang Jinwoo ay nagpapanggap din na nagde-date sa unang pagkakataon sa bahay. Sinubukan ni Yoo-jeong na maging romantiko, ngunit hindi nakakasabay ang kanyang asawa. Pinagtawanan ni Jinwoo ang kanyang asawa na ikinagalit ni Yoo-jeong. Sa basement, ang magkasintahan na sina Jinho at Bumi ay nagtataas ng kandila at kumakain ng matamis na cake ng magkasama. Napakasaya. Bagaman gusto ni Jinho na maging mas malapit pa sa kanyang kasintahan, pinigilan siya ng kanyang isip. Sa huli, sinabi ni Jinho kay Bumi, pinrotektahan ko ang bansa sa loob ng 2 taon, ngayon ay poprotektahan ko rin ang babaeng mahal ko. Nagalit si Bumi nang marinig ito dahil handa na siyang makipag-intimate kay Jinho. Sa huli, sa ilalim ng paghikayat at pamimilit ni Bumi, matapang na hinalikan ni Jinho si Bumi ng buong pagmamahal at nagkaroon sila ng isang masayang gabi na magkasama. Kinaumagahan, si Jinho ay may napakasayang mukha habang naglilinis ng tindahan. Dumating si Bora at muling nagbigay ng sermon tungkol sa kung gaano kadali ang pag-ibig ng mga kabataan ngayon. Pinigilan ni Yoo-jeong ang kanyang kaibigan para hindi tumakbo si Jinho. At nang marinig niya ang kwento ni Bora tungkol sa nangyari kagabi kay Suheo, sinimulan ni Yoo-jeong na suriin ang sitwasyon ng dalawa at halos kumpirmahing tiyak na may problema ang dalawang ito. Sa sandaling ito, dumating si Bumi sa tindahan ni Jinwoo para mag-apply ng trabaho. Ang layunin ay upang makalapit sa kanyang boyfriend. Sa huli, napilitan si Jinwoo ni Bumi kaya inupahan niya ito. Sa sandaling ito, dumating si Suheo para makipagkita kay Bora. At ipinaliwanag na ang pagbabago niya ng isip noong nakaraang araw ay dahil nililinis ang kanyang bahay kaya't hindi siya makapag-imbita. Pagkatapos ay sinabi niya na pagkatapos niyang lumipat ng bahay, aanyayahan niya si Bora at ang iba pang mga kasamahan at kung gusto ni Bora, maaari rin siyang pumunta ng mag-isa. Nagulat si Bora sa ginawa ni Suheo kaya't agad niyang sinabi na wala siyang balak na pumunta sa bahay ni Suheo ng mag-isa kaya hindi na kailangang paulit-ulit na sabihin ito. Habang inihahatid si Bora pauwi, inanyayahan ni Suheo si Bora na pumunta sa kasal ni Jo-won kasama siya. Nang magtaka si Bora, sinabi ni Suheo na gusto niyang magpanggap si Bora bilang kanyang kasintahan doon. Pumayag si Bora dahil gusto rin niyang tulungan si Suheo na mabawasan ang awkwardness sa kasal ng kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos noon, sabay silang dumating at nakita ang groom. Nagpakita si Bora ng pagiging malapit kay Suheo sa harap ng groom at sinabi pa na malapit na silang magpakasal. Pagkatapos, sinabi niya kay Suheo na dapat niyang puntahan ang bride bago magsimula ang seremonya ng kasal. Sumunod naman si Suheo at pumunta sa waiting room ng bride. Nang magkita sila, sinubukan pa rin ni Jo-won na sabihin ang mga bagay na makakapigil kay Suheo. Patuloy siyang nagtatanong kung pinagsisisihan ba ni Suheo ang pakikipaghiwalay sa kanya. Sa huli, sa magalang na saloobin ni Suheo, sinabi ni Jo-won na pareho siyang nagpapasalamat at nagsisisi sa kanilang relasyon. Sinabi ni Jo-won na mas nanghihinayang siya kaysa sa nagpapasalamat. Sinabi naman ni Suheo na mas nagpapasalamat siya kaysa sa nagsisisi dahil tinulungan siya ni Jo-won na mapagtanto ang kanyang mga kakulangan. At hindi na rin dapat pagsisihan ang nakaraan. Matapos ang seremonya ng kasal, muling nakasalubong ni Bora ang dalawang kasamahan mula sa istasyon ng radyo. Sinabi nila na hinihintay pa rin nila si Bora na bumalik sa trabaho kasama sila. Sinabi rin ni Bora ang ilang formal na salita na kailangan pa niyang pag-isipan. Pagkatapos bumati sa mga kasamahan, nag-selfie si Bora. Sinabi ni Suheo na siya na ang kukuha ng litrato para sa kanya. Pagkatapos noon, nagkaroon sila ng masasayang sandali na magkasama sa masayang kapaligiran ng kasal. Patuloy na ipinipilit ni Bora na mas maganda ang kanyang kaliwang anggulo. Ngunit sinabi ni Suheo na maganda rin ang kanyang kanang anggulo, kaya't magtiwala siya at kukunin niya ang kanyang litrato. Pauwi na sila, medyo nagtataka si Bora sa eksaktong dahilan. Bakit pumunta si Suheo sa kasal ng kanyang ex-girlfriend? Sinabi ni Suheo na nang makilala niya ang asawa
ni Jowan. Sinabi niya na siya ang kanyang dating kaklase, kaya kung hindi siya pupunta sa kasal, baka mag-isip ng kung ano-ano ang asawa ni Jowan. Sinabi ni Sohyuk na ang mga lalaki ay nagpapanggap lang na astig, ngunit sa totoo lang ay napakaliit ng pag-iisip. Nang marinig ito ni Bora, lalo siyang humanga kay Sohyuk. Dahil sa puntong ito, nagmamalasakit pa rin siya at umaasa na magiging masaya ang kanyang ex-girlfriend. Sinabi ni Sohyuk na maaga pa kaya ayaw pa niyang umuwi. Naglakad-lakad silang dalawa pagkatapos. Sinabi ni Bora na wala pa siyang lakas ng loob na magsimulang muli sa istasyon ng radyo. Sinabi ni Sohyuk na ang problema ni Bora ay hindi niya tinatasa ang kanyang sarili at kulang siya sa tiwala sa sarili. Kwento na lang tungkol sa kanang gilid ng kanyang mukha na napakaganda pero iginigiit niyang pangit ito. Sinaway ni Bora si Sohyuk dahil nilalandi siya nito. Tinanong ni Sohyuk kung talagang totoo ang intensyon niya. Malalansi ba si Bora? Muling naging awkward ang kapaligiran. Pinutol ni Sohyuk ang katahimikan at sinabing mamasyal silang dalawa bago umuwi. Tiningnan ni Bora ang kasalang larawan ni Sang-jin at ang chief editor. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang self-portrait niya na kasama rin si Sohyuk na nakatayo sa likod. Gaya ng sinabi niya sa nakaraang pagtitipon ng mga kaibigan. Tumingin pa si Bora sa mga larawan at napagtanto na ang tingin ni Sohyuk sa kanya ay hindi nagkakamali kumpara sa mga salita ng panunukso niya sa kanya noon. Tamang-tama at tumawag si Sohyuk. Kinumpirma ni Bora na nagkita na pala sila dati sa tindahan ng alahas. Nagtataka si Bora kung bakit tumawag si Sohyuk at sinabi niya na kung sakaling malungkot at malungkot siya sa gabi, handa siyang yakapin ng libre, kaya kung kailangan niya, pwede niya siyang tawagan anumang oras. Napagtanto ni Bora ang damdamin ni Sohyuk pati na rin ang sarili niyang damdamin. Tinawagan niya ang kanyang kasamahan upang ipaalam na babalik siya sa programa sa radyo ng istasyon. Kinaumagahan, ito ang unang pagkakataon na umere si Bora pagkatapos ng maraming araw na pananatili sa labas ng Limelight. Tinawagan ni Bora si Sohyuk upang papuntahin siya at magbigay ng suporta. Ngunit sinabi niya na naniniwala siyang magaling siya at hindi siya pupunta. Sa sandaling ito si Yoo Jeong. Nagpadala si Yoo Jeong ng isang anonymous na bouquet ng bulaklak kay Bora. Nang matanggap ni Bora ang bulaklak, inakala niyang galing ito kay Sohyuk. Ang programang True to Love ay nagsimulang i-broadcast ng live. Sinimulan ni Bora ang programa sa taos-pusong salita mula sa kanyang puso. Binati niya ang lahat at sinabing maayos na siya at ang lahat ay mabuti, kaya nais niyang magbahagi at makiramay sa lahat. Ang sino mang gustong mag-confess ay maaaring tumawag sa istasyon upang makakuha ng kanyang payo. Sinabi ni Bora na kakahiwalay lang nila at nalampasan na niya ito, at ang paghihiwalay ay hindi masyadong seryoso dahil ito ay parang sipon lamang. Pagkatapos basahin ng host ang mga mensahe ng paghikayat mula sa mga tagapakinig. Nang marinig ni Bora ang kwento ng numerong nagtatapos sa 6,958, sinabi niyang kakahiwalay lang nila ng kanyang dating kasintahan, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito malilimutan kaya gusto niyang balikan. Napansin ni Bora na pamilyar ang huling bahagi ng numero at nang marinig niya ang boses ng tagapakinig, napagtanto niyang boses pala ito ni Jowan. Pinayuhan niya ito na huwag pumunta sa kinaroroonan ng kanyang dating kasintahan dahil hindi niya alam kung ano ang damdamin nito. Ngunit nagpumilit si Jowan na kailangan niyang makipagbalikan sa kanyang dating kasintahan sa anumang paraan dahil alam niya kung ano ang gusto niya. Pagkatapos ng oras ng broadcast, umuwi si Bora na may dalang baukwet ng bulaklak. Naghihintay si Jowan sa labas ng istasyon at sinabing gusto niyang magsimulang muli sa kanya. Hindi nakatanggi si Bora at hinayaan si Jowan na hawakan ang kanyang kamay at akayin siya papunta sa kanyang kotse. Kitang-kita ni Sohyuk ang eksenang ito habang papunta siya upang sunduin at batiin si Bora dala ang bulaklak at regalo. Nang magkasama na sila, tinanong ni Sohyuk si Bora kung nagustuhan niya ang ibinigay niyang bulaklak. Doon lang nalaman ni Bora na hindi pala si Sohyuk ang nagbigay ng bulaklak. Humingi ng paumanhin si Jowan sa kanyang masamang pag-ugali noon nang maghiwalay sila. Sinabi niya na labis siyang nahihiya kaya umiiwas siyang aminin ang kanyang pagtataksil. Sinabi ni Jowan na palagi niyang sinisik na maging perpekto para kay Bora, kaya nang mahuli siya sa akto, nahiya at nagalit siya. Nagpaalam din si Bora ng may paggalang at sinabing walang sinuman ang perpekto. Kinabukasan, pinuri ni Jowan si Bora at sinabing siya ang perpekto sa kanyang paningin. Sinabi ni Jowan na akala niya ay kilala na niya si Bora ng husto, ngunit kamakailan ay marami na itong nagbago. Gusto niyang bigyan siya ni Bora ng pagkakataon na muling makilala upang malaman kung anong uri ng babae ang minahal niya noon. Sa oras na ito sa Jin Lee Company, ang tungkol kina Sang-jin at Wuri ay naging usap-usapan na ng mga empleyado dahil ang sulat na nagpapakita ng damdamin ni Wuri kay Sang-jin ay nakita ng isang empleyado ng aksidenteng naiwan ni Sang-jin sa isang draft. Hinulaan ng mga empleyado na mayroon silang kakaibang relasyon at kung gayon, ang pagkuha kay Wuri ay dahil sa kanilang pribadong romantikong relasyon. Hindi pa alam ni Sang-jin ang pinag-uusapan ng mga empleyado tungkol sa kanya. Excited pa rin siya sa matagumpay na pagbabalik ni Bora. Pinabili ni Sang-jin si Sohyuk ng bulaklak para batiin si Bora sa ngalan ng kumpanya. Umuwi si Sohyuk na dala ang bulaklak at regalo, ngunit malungkot ang kanyang kalooban. Naiinis din si Bora
siya dahil hindi man lang siya tinawagan ni Suhyuk nang bumalik siya sa ere. Kinabukasan, nagkita si Suhyuk at Bora upang mag-usap tungkol sa trabaho at pareho silang nalilito. Sinabi ni Bora na naghintay siya ng balita mula sa kanya, ngunit hindi siya nito kinontak. Tinanong ni Bora si Suhyuk kung narinig niya ang tawag ni Jo-won sa programa na nagsasabing gusto niyang bumalik. Sinabi ni Suhyuk na narinig niya ang tungkol dito. Sa sandaling ito, pumasok si Jo-won mula sa labas ng tindahan. Nakita ni Jinho na ang suot na damit ni Jo-won ay kahawig ng kanyang suot at naghinala siya na si Jo-won ay ang dating kasintahan ni Bumi, kaya tumakbo siya upang pagalitan si Jo-won. Dahil ang suot ni Jinho ay isang pares na damit ni Bora at Jo-won. Patuloy na pinipigilan ni Bumi si Jinho, ngunit hindi niya magawa, kaya sinabi niya na si Jo-won ay kasintahan ni Bora. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inihayag ni Bumi na sila ni Jinho ay nagmamahalan. Ngunit base sa ekspresyon ng kanyang mga kapatid, malinaw na matagal na nilang alam na magkasintahan ang dalawa. Walang kahihiyang lumapit si Jo-won at umupo sa tabi ni Bora. Nagpapakita ng pagmamay-ari kay Bora. Sinabi niya kay Suhyuk na narinig niya ang lahat tungkol sa pagpapanggap na kasintahan at alam na niya. Si Suhyuk ay kasama lang sa trabaho ni Bora. Sinabi ni Bora kay Jo-won na nagtatrabaho siya, ngunit nagpumilit si Jo-won na hihintayin niyang matapos si Bora at pagkatapos ay kakain sila. Napansin ni Suhyuk ang tensyon sa hangin, kaya sinabi niyang kailangan niyang tumawag at lumabas. Nang makita ni Jo-won si Suhyuk sa labas, tumakbo siya upang hamunin siya. Tinanong niya si Suhyuk kung may damdamin ba ito kay Bora. Nang sabihin ni Suhyuk na hindi niya balak sumagot, kumpiyansang sinabi ni Jo-won na babalik siya kay Bora at umaasa siyang hindi susukuan ni Suhyuk si Bora. Sinabi ni Jo-won na si Bora ay nasa post-breakup phase at madali siyang malambot sa sinumang nagbibigay ng atensyon. Hindi gaanong nagsalita si Suhyuk pagkatapos marinig ito. Sa halip ay kinuha niya ang bulaklak at dinala ito para ibigay kay Bora. Sa oras na ito, si Bora, ipinaliwanag ni Bora na hindi niya balak balikan si Jo-won, ngunit sinabi ni Suhyuk na hindi niya kailangang magpaliwanag sa kanya. Ibinigay ni Suhyuk ang bulaklak kay Bora sa ngalan ng kumpanya at umalis pagkatapos magbigay ng pagbati. Muling sinimulan ni Bora ang kanyang trabaho at ang kanyang pag-ibig. Sa sandaling ito, nagpakita si Jo-won ng nagwaging ekspresyon at lumapit upang batiin si Suhyuk. Pagkatapos ay lumapit kay Bora at sinabing maghahanda na sila para kumain at lumabas. Hindi komportable si Bora sa ugali ni Jo-won, ngunit nang tanungin ni Jo-won si Bora kung gusto niya si Suhyuk, hindi siya makasagot. Sinabi ni Bora na hindi siya sasama kay Jo-won at tumayo at umalis. Hinabol siya ni Jo-won at sinabing hindi niya, kaya na makita siyang gusto ang isang taong hindi naman siya gusto. Pagkatapos ay sinabi niya, sana pinakasalan kita noon para naiba na sana ang lahat ngayon. Bumalik si Suhyuk sa opisina na labis ang pagkadismaya. Narinig ni Sang-jin ang balita na posibleng bumalik si Bora sa kanyang dating kasintahan. Masaya si Sang-jin dahil mataas ang posibilidad na magiging bestseller ang libro dahil sa happy ending at hindi open ending tulad ng napagkasunduan sa nakaraang meeting. Sa oras na ito, nagreklamo ang ilang empleyado tungkol sa pagbabago ng nilalaman ng libro. Dismayado sila at inatak si Uri. Sinabi ng mga tao na nakita ni Uri na mayaman si Sang-jin, kaya kahit hiwalay na ito, gusto pa rin niya. Hindi naniniwala ang sinuman sa paliwanag at pagtutol ni Uri. Narinig ni Suhyuk ang buong kwento at kinausap si Sang-jin. Inaasahan ni Sang-jin na sasabihin sa lahat na siya ang nanliligaw kay Uri upang maiwasan ang panunuligsa sa kanya. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sang-jin, tumayo na si Uri at nilinaw ang lahat. Sinabi niya na gusto niya si Sang-jin kahit hindi niya alam na mayaman ito. Ngunit bago pa man siya makapagpahayag, tinanggihan na siya ni Sang-jin. Gusto niya ang trabaho at tinanggap siya, hindi dahil sa personal na damdamin. Tumayo rin si Suhyuk at pinatunayan na walang katiwalian sa pagpasok ni Uri sa trabaho. Pagkatapos magsalita, umalis si Suhyuk, iniwan ang espasyo para sa mga kasamahan upang humingi ng tawad kay Uri. Napansin ni Bumi na kakaiba ang kanyang katawan kamakailan, kaya bumili siya ng pregnancy test kit. Ang resulta ay buntis siya sa kanyang kasintahan na si Jinho. Labis na masaya si Jinho. Si Bumi naman ay nag-aalala at naguguluhan tungkol sa hinaharap. Kinagabihan, hinanap ni Yoo-jeong ang kanyang telepono at nakita si Jinho na kinukuhanan ng pagkain si Bumi sa ref, kaya nabunyag ang sikretong base sa basement. Hiningi ni Yoo-jeong sa kanyang asawa na dalhin siya sa lugar kung saan nakatira si Jinho. Pagdating doon, nagulat si Yoo-jeong sa kanyang nakita. Nagalit si Yoo-jeong sa kanyang asawa at tinanong kung nagtatago ba si Jinwoo ng babae doon. Nang buksan niya ang kabinet, nakita niya si Bumi sa loob. Tinawagan ni Yoo-jeong si Bora para magbigay ng balita. Inasinta ni Bumi na ihagis ang video game ni Jinwoo kung isusumbong siya ni Yoo-jeong sa kanyang ate. Sinabi ni Yoo-jeong na hindi niya isusumbong si Bora, ngunit pagkatapos ay sinumbong pa rin niya ang kanyang matalik na kaibigan. Ilang minuto pagkatapos, si Bora. Dumating si Bora at natuklasan na may anak na ang dalawang kapatid. Pagkatapos nito, pinilit ni Bora ang kanyang kapatid na babae na umuwi kasama siya. Sa puntong ito, nagalit si Bumi sa kanyang ate kahit siya ang gumawa ng nakakagulat na bagay. Nag-away sina Yoo-jeong at Jinwoo nang walang tigil. Sinaway ni Yoo-jeong si Jinwoo dahil sa kanyang pagbabago at sinabi naman ni Jinwoo na marami rin siyang pinagbago si Yoo-jeong pagkatapos nilang magpakasal. Nang marinig ni Jinwoo na wala na siyang oras para sa kanyang sarili, kaya niya itinago kay Yoo-jeong na mayroon siyang sariling entertainment area. Sa oras na ito, labis na nabigo si Yoo-jeong sa kanyang
buhay may asawa dahil hindi na sila naglalaan ng maraming oras para sa isa't isa at wala nang matalik na relasyon dahil iniisip ni Jinwoo na nagpakasal na sila at magsasama habang buhay. Kaya hindi na niya inuuna ang oras para kay Yoo-jeong. Isang gabi na magulo sa dalawang pamilya, bawat isa ay natulog na dala ang pagod. Kinaumagahan, dumating si Bora sa Jinlee Company upang pag-usapan ang trabaho at ang kanyang relasyon kay Jo-wan ay nakaapekto sa kanyang relasyon kay Soo-hyuk. Pagkatapos noon, nag-usap silang dalawa sa meeting room bago ang team meeting. Nagpakita si Soo-hyuk ng malamig na saloobin at tinanong si Bora kung kailan niya ibibigay ang huling draft. Sinabi ni Bora na ang ending na lang ang kulang at pinag-iisipan pa niya ito. Pagkatapos ay sinabi ni Soo-hyuk na iniwan ni Bora ang lumang kotse at pagkatapos ay bumalik dito at sa tingin niya ay hindi iyon maganda para sa kanya. Nagalit si Bora kaya sinagot niya rin si Soo-hyuk. Sinabi niya na mas gugustuhin niyang bumalik sa lumang kotse kaysa humanap ng mas masahol pa. Pagkatapos ay sinabi niya na interesado si Soo-hyuk sa kanya, hinalikan siya at inanyayahan siya sa kanyang bahay. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na hindi rin siya isang matuwid na tao dahil iba ang sinasabi ng kanyang bibig sa kanyang ginagawa. Ibig niyang sabihin, hindi niya masabi ang nasa puso niya, kaya walang sinuman ang makakaalam kung ano ang iniisip at gusto niya. Nag-away silang dalawa sa loob ng meeting room at narinig lahat ng mga tao sa labas. Pagkatapos na walang katapusang pagtatalo, sinabi ni Soo-hyuk na hindi na siya magpapatuloy at sinabi rin ni Bora na magre-resign siya. Umalis siya pagkatapos sabihin kay Sang-jin na ibigay sa kanya ang halaga ng kailangan niyang bayaran. Pagkatapos noon, uminom ang dalawang magkapatid at nagbahagi si Soo-hyuk na binabagabag siya ng mga salita ni Jo-wan nang sabihin nito kay Soo-hyuk na samantalahin ang kalungkutan ni Bora at suyuin siya. Malinaw na sinabi ni Sang-jin na nang marinig niya ang kwento kanina, naramdaman din ni Bora ang damdamin para kay Soo-hyuk. Sadyang mahilig lang talaga magpanggap si Soo-hyuk na cool, kaya hindi niya magawa ang mga nakakabaliw na bagay na karaniwang ginagawa ng mga nagmamahalan. Nang simulan ni Sang-jin na siraan si Bora, lubos siyang ipinagtanggol ni Soo-hyuk. Pagkatapos ay sinabi ni Soo-hyuk kay Sang-jin na huwag na siyang piliting uminom pa at huwag na ring banggitin si Bora dahil lalo lang siyang pinapaalala nito sa kanya. Nang makita ni Sang-jin na lasing na si Soo-hyuk, inilagay niya ang telepono sa kamay ng kanyang kapatid at umalis. Pagkatapos nito, nangyari ang hula ni Sang-jin. Tumawag si Soo-hyuk kay Bora at hiniling na sunduin siya pauwi. Sinabi niya na palagi niya itong inihatid kaya ngayon ay kailangan niya itong sunduin. Hindi sana pupunta si Bora, ngunit narinig niya ang malakas na ingay mula kay Soo-hyuk. Sinabi ng empleyado na lasing si Soo-hyuk at natumba sa tindahan. Pagkatapos ay sinabi ng empleyado kay Bora na sunduin si Soo-hyuk dahil malapit na ang tindahan. Sa huli, kinailangan ni Bora na sunduin si Soo-hyuk. Nang makita si Bora na dumating, patuloy na sinasabi ni Soo-hyuk na huwag nang balikan si Jo-wan. Nang makasakay na sila sa kotse, sinabi ni Soo-hyuk ang kanyang address. Sa oras na ito, nalaman ni Bora na ang bahay pala niya ay kabaliktaran ng direksyon ng kanyang bahay. Ngunit sinabi niya na malapit lang ang kanyang bahay sa lugar niya at palagi niya itong inihatid pa uwi. Patuloy na sinabi ni Soo-hyuk na huwag nang balikan si Jo-wan at pagkatapos ay paulit-ulit na humiling kay Bora na yakapin siya. Sa wakas, nahirapan si Bora na iakyat si Soo-hyuk sa kanyang bahay. Sa sandaling ito, nakita niya ang card na isinulat niya para sa kanya. Sa tabi nito ay mayroon ding kahon ng regalo na may kwintas sa loob. Ang card ay walang mga salita ng pag-ibig, ngunit ang nilalaman ay katulad nito na naging dahilan upang hindi maintindihan ni Bora kung anong uri ng tao si Soo-hyuk kapag masyado siyang nahihirapan na sabihin ang normal na mga salita ng pag-ibig. Kinabukasan, nagising si Soo-hyuk at hindi naaalala kung ano ang nangyari kagabi. Alam lang niya na tinawagan niya si Bora sa pamamagitan ng call log sa kanyang telepono. Pagkatapos noon, buong araw na nag-iisip si Soo-hyuk kung kokontakin ba niya si Bora o hindi. Paulit-ulit niyang kinuha at ibinaba ang telepono, ngunit hindi niya pa rin kinontak si Bora. Pagkatapos payuhan ni Sang-jin si Soo-hyuk na makipagkita at ipahayag ang kanyang damdamin, nag-aya rin siya si Uri para magkape at mag-usap. Sinabi ni Sang-jin na mayroon siyang ilang tanong at ilang bagay na gustong sabihin kay Uri. Nang marinig pa lang iyon ni Uri, umamin siya na sinubukan niyang huwag mahalin si Sang-jin, ngunit napakahirap. Kaya sana ay binigyan siya ni Sang-jin ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang damdamin at pagkatapos ay tanggihan siya. Sa ganoong paraan, baka makalimutan niya ito. Sinabi ni Sang-jin na sige, bibigyan niya si Uri ng pagkakataong magpahayag at makikinig siya. Sa puntong ito, sinabi ni Uri na gusto niya si Sang-jin mula pa noong una silang magkita kahit hindi pa niya alam na siya ang direktor ng kumpanya. Sinabi ni Sang-jin na bata, maganda at mabait si Uri, habang siya naman ay masyadong matanda at diborsyado, kaya nag-aalala siya. Baka pagsisihan ni Uri ang pagkakakilala sa isang matandang lalaki na tulad niya. Ngunit ngayon, kung hindi alintana ni Uri ang edad niya, hindi pa tapos magsalita si Sang-jin nang sunod-sunod ng sinabi ni Uri ang TE sa kanya. Kaya opisyal na silang nagkaroon ng romantikong relasyon at nagkakilala. Pagkatapos ay nanood sila ng pelikula at nagplano ng mga date na karaniwang ginagawa ng mga magkasintahan. Galit pa rin si Yoo-jeong sa kanyang asawa dahil sa pagtatago ng sikretong base. Pumunta siya sa bahay ni Bora upang magtago at doon narinig niya na hindi kumakain o umiinom si Bumi mula pa kahapon. Nag-alala si Yoo-jeong dahil kailangan kumain ng sapat ang isang buntis at hindi dapat lumiban sa pagkain. Kaya, binuksan ni Yoo-jeong at Bora ang pinto at pumasok. Nang makita ni Bumi ang dalawang ate, sumigaw siya at pinapaalis sila.
Sa huli, nakita si Jinho na nakatago sa likod ng pinto. Sa sandaling ito, lumuhod si Jinho upang humingi ng tawad at hilingin kay Bora na payagan silang maging magkasama. Nakita ni Bumi ito at lumuhod din sa tabi ng kanyang kasintahan. Bagaman gustong-gusto ng umihi ni Jinho, pinilit pa rin niyang pigilan at lumuhod upang hingin ang pahintulot ni Bora. Sinabi ni Bora na tumayo na lang at umihi kaysa umihi sa bahay niya. Sa oras na ito, sinabi ni Bora sa dalawang bata na hindi niya kailanman tinutulan ang kanilang pagmamahalan. Matapos ang maraming araw na paghihintay at walang kontak mula kay Suhyuk, nag-aya si Bora kay Suhyuk para magkita. Ang tanging nasabi ni Suhyuk ay paumanhin at wala na siyang ibang masabi kay Bora. Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling sinabi ni Bora na gusto niya si Suhyuk at nalulungkot siya dahil palagi siyang labis na magmahal. Higit sa rito, sinabi niyang ayaw niyang panatilihin ang kanyang damdamin, kaya sasabihin niya. Matagal na siyang naghintay at wala nang narinig pang salita mula kay Suhyuk. Ayaw din niyang makipag-ugnayan sa isang tao na hindi man lang masabi ang kanyang damdamin. Ayaw niya ng isang tao na hindi kayang sabihin na mahal niya siya. Nagpasalamat si Bora kay Suhyuk dahil hinayaan siyang magsalita muna ng pag-iwan sa kanya. Sa oras na ito, nagsalita si Suhyuk. Sinabi niya na hindi niya alam kung paano ang pinakamahusay na gagawin. Tumutol si Bora at sinabing ito ay dahil hindi pa sapat ang lalim ng kanyang damdamin, kaya hindi niya kayang isantabi ang kanyang sarili upang magpakumbaba at sabihin ang mga salita ng pagmamahal sa kabilang partido. Umalis si Bora pagkatapos niyang kumpirmahin na ipagpapatuloy niya ang huling bahagi ng hindi natapos na kwento. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na tatakbo si Suhyuk at hahanapin siya. Nang marinig niya ang mabilis na yabag sa likod niya, lumingon siya, ngunit hindi si Suhyuk ang nakita niya, kaya umuwi siyang labis ang lungkot. Pagka-uwi, nakatanggap si Bora ng tawag mula kay Jowan. Gusto niyang mag-dinner kasama si Bora. Pumayag din si Bora at naisip niyang karapat-dapat din si Jowan na marinig at masabi ng maayos ang paghihiwalay. Matapos marinig ni Yeojeong ang mga sinabi ni Jingwoo tungkol sa kanilang relasyon, sinabi ni Jingwoo na hindi niya kailanman naisip na magpakasal. Ngunit sa huli ay pinakasalan niya si Yeojeong nang hilingin itong magpakasal. Inilahad ni Jinho ang mga kahinaan ni Yeojeong. Ngunit nakita ni Jingwoo na minahal niya ito mula sa mga kahinaan na iyon. Naintindihan na ni Yeojeong na talagang mahal siya ng kanyang asawa. Kaya, pagkatapos noon, nang makita niya si Jingwoo na natutulog sa sofa, dinalhan siya ni Yeojeong ng kumot para takpan siya. Pagkatapos, niyakap ni Jingwoo ang kanyang asawa at paulit-ulit na humingi ng tawad. Nagkabati ang mag-asawa at nagkaroon ng masasayang sandali. Kinabukasan, ibinigay ni Sangjin kay Suhyuk ang draft ng librong isinulat ni Bora. Sinabi ni Sangjin na kung ayaw ni Suhyuk na gawin ang editing, ipapagawa na lang niya sa iba. Kinuha ni Suhyuk ang draft at sinabing gagawin niya ito hanggang sa mailathala ang libro. Dinala niya ang draft sa kanyang upuan at masigasig na binasa ang buong nilalaman ng librong isinulat ni Bora, kung saan siya ang pangunahing lalaking karakter. Isinulat ni Bora ang lahat ng oras. Mula nang una silang magkita at mag-away, hanggang sa mga pagkakataong naging sandalan at aliw siya sa kanya, at maging sa mga pagkakataong nagkaintindihan sila at nagtalo ng matindi. Ang buong paglalakbay ni Bora sa pagbangon mula sa paghihiwalay ay malapit sa kanya si Suhyuk. Sa huli, napagtanto ni Bora na hindi niya kailangan ang katiyakan mula sa isang lalaki, kundi ang pakiramdam ng kanyang puso, at hindi niya kailangang pumili batay sa katiyakan ng iba. Hahanapin niya ang sarili niyang katapusan. Pagkatapos basahin ang buong draft na isinulat ni Bora, tumakbo si Suhyuk sa tindahan ni Jingwoo upang hanapin si Bora matapos siyang tawagan, ngunit hindi niya sinasagot. Pagdating sa tindahan, nakita niya si Yeojeong. Sinabi ni Suhyuk na hindi niya makontak si Bora at may mahalagang bagay na gustong sabihin sa kanya. Nakita ni Yeojeong ang sitwasyon ni Suhyuk at sinabi sa kanya na sasabihin niya kung nasaan si Bora. Tinanong ni Yeojeong si Suhyuk kung sa tingin niya ay magagawa niya ito at sumagot si Suhyuk na magagawa niya. Sinabi ni Yeojeong na kailangan ni Suhyuk na bilisan dahil balak ni Jowan na mag-propose kay Bora ngayong araw. Sa oras na ito sa restaurant, si Jowan ay nasa lumang gawi pa rin, kumakain kasama si Bora, ngunit patuloy lang na pinag-uusapan ang negosyo ng manok at pizza. Pagkatapos nito, sinabi niya na gusto niyang ipakita kay Bora ang bagong packaging ng produkto. Nang dumating ang kahon, binuksan ito ni Bora at nakita ang isang asul na kahon. Matapang niyang hinulaan na mayroong maliit na kumikinang na bagay sa loob na matagal na niyang pinapangarap. Kinuha ni Jowan ang singsing at nag-propose kay Bora. Sinabi niyang bibigyan niya ito ng katiyakan upang makapanatag. Tinanggihan ni Bora ang proposal ni Jowan, ngunit hindi niya ito tinanggap kaya pilit niyang sinabi na mahal niya si Bora. Sa sandaling ito, lumitaw ang kanyang pinsan na si Dami at nagtanong kung bakit kasama ni Bora si Jowan. Umiti lang si Bora at sinabing nauna siya kay Jowan. Nagalit si Dami at sinaway si Bumi kung bakit niya nakipagkita kay Jowan. Pagkatapos ay binigyan ni Dami ang kanyang pinsan ng isang basong tubig na itinapon niya sa mukha nito. Lumingon si Bora upang tingnan ang tensyonadong sitwasyon ng lumitaw si Suhyuk. Sinabi niya kay Bora na tumingin sa kanyang direksyon at humawak ng kamay at sumama sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Suhyuk ang kamay ni Bora at inakay siya palabas. Pagdating sa kalsada, si Suhyuk, hindi pa rin masabi ni Suhyuk ang mga salita ng pag-ibig kay Bora. Tinanong naman ni Suhyuk si Bora kung gusto niya ito. Hindi alam ni Bora at hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Suhyuk. Sa huli, hindi pa rin masabi ni Suhyuk ang isang salitang imahal kita kay Bora. Nang tanungin ni Bora kung bakit niya ito mahal, puro masasamang ugali at kahinaan lang ang sinabi ni Suhyuk, pati na rin ang mga pagiging pilyo nito. Sinabi ni Suhyuk na kahit
ano pa ang gawin niyang masama, nahihila pa rin siya nito at kahit ayaw niya, patuloy siyang naaakit. Sa esensya, gusto niya ito, ang mismong pagkatao nito. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit niya ito gusto. Sinabi ni Suhyuk na sinubukan niyang huwag siyang gustuhin, ngunit hindi niya napigilan. Sa huli, naghalikan ang dalawa sa kalye. Kinumpirma nila na formal na silang magkasintahan. Sa araw ng Pasko, inanunsyo ni na Jinwoo at Bumi ang kanilang kasal, sa pagbati ng lahat. Pagkatapos, nagbigay ng mga regalo sa Pasko ang bawat isa sa kanilang mahal sa buhay. Binalot ng kaligayahan ang buong silid. Ibinigay ni Bora sa kanyang kasintahan ang paborito nitong panulat, habang ibinigay naman ni Suhyuk kay Bora ang isang pares ng guwantes na gawa sa lana. Nang subukan nito ni Bora, natuklasan niya na may itinago si Suhyuk na maliit at kumikinang na bagay sa loob. Iyon ang proposal na gusto niyang sabihin kay Bora. Matapos isuot ang singsing, labis na masaya si Bora at ipinagmalaki ito sa lahat. Ang kwento ng pag-ibig at buhay ng dalawang karakter na magkasalungat ang personalidad, ang madaldal na si Bora at ang tahimik na si Suhyuk ay nagkaroon ng masayang pagtatapos. Salamat at hanggang sa muli nating mga video.